Ang hapon ay malabo, pinapahiran ng mapusyaw na kulay kahel ang magkakatabing mga bahay. Ang kalye na dati tahimik sa harap ng pinto ng Honggu Senior High School ay biglang naging masikip. Isang konvoy ng mga marangyang sasakyan na itim, makintab, ang sunod-sunod na biglang huminto. Ang nangungunang sasakyan, isang malaking sedan na may matapang na chrome grille, halos sumobra sa bangketa. Ang alikabok sa kalsada ay naikot, umakyat bilang isang ulap ng usok at dahan-dahang bumaba, inilantad ang tensyonadong tanawin. Sa loob ng ikalawang sasakyan, isang kalagitnaang taong lalaki na may maayos na ginupit na kulay abo ang buhok, hugis parihabang mukha at matalim na mga mata, bahagyang nagkunot ng noo. Nakasuot siya ng mamahaling bestida, bahagyang maluwag na kurbata, nagpapakita ng kapangyarihan at pagkairita. Ano na naman ito? Malalim at walang emosyon ang boses niya, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot sa trooper sa unahan. Napakabihira ng kilos ng mga biyomho ngayon. Bakit nila sinisisi ang mga walang kinalaman, samantalang sila mismo ang mga nabigong mamumuhunan? Bago pa makasagot ang mga tauhan, isang anino mula sa karamihan ng mga estudyanteng palabas ng klase ang biglang tumakbo palabas. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang trooper ng nangungunang sasakyan ay natigilan, sa likas na reflex ay pinindot ng malakas ang preno. Ang sasakyan ay dumulas ng kaunti, huminto ng malapit sa anino ng taong tumakbo palabas. Isang batang estudyante, si Kwon Daegun, na nakasuot ng gusot na uniforme ng estudyante, ay nahulog ng patagilid sa kalsada. Ang kanyang bag ay nahulog sa isang gilid, ang mga libro ay nagkalat. Bumukas ang pinto ng nangungunang sasakyan, isang matangkad na tagapangalaga na may matigas na mukha, nakasuot ng itim na bestida ang bumaba. Lumapit siya kay Daegun na pilit na bumabangon. "Putang ina mong bata," sigaw niya, puno ng galit. Ang mga mata ng tagapangalaga ay nagliyab, nakatuon sa mukha ni Daegun. "Bakit ka tumakbo sa kalsada ng ganito? Ha, tingnan mo itong batang ito. Nakahiga pa rin ba? Plano mo bang magkunwaring nasaktan para sa insurance?" Lumapit ang tagapangalaga, may nakakatakot na ekspresyon, itinaas ang kamay na parang magpapalo. "Kailangan kitang turuan ng leksyon. Lumayo ka sa daan. Huwag mo nang ulitin iyang lumamong kalokohan." Dahan-dahang itinaas ni Daegun ang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati may bahagyang takot, ay naging kakaibang kalmado, malalim at mahirap basahin. Isang matalim na tingin, walang takot, ang tumutok sa tagapangalaga. Natigilan ang tagapangalaga, ang kamay na nakataas ay nanatili sa ere. Ang boses ay naipit sa lalamunan. Nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaloy sa kanyang likod. Ano? Ano ang ibig sabihin ng tingin na yon? Nauutal siya, ang dating galit ay biglang nawala, pinalitan ng pagkalito, at kahit takot. Ha? Ano? Ano ba ni? Sa isang sandali, tila huminto ang oras. Kasing bilis ng kidlat, tumayo si Kwon Daegun. Walang babala, sumugod siya sa tagapangalaga. Isang malakas na siko ang tumama sa tiyan nito. Namulat ang mga mata ng tagapangalaga, niyakap ang tiyan at bumagsak, ang mukha ay nagkunot sa sakit. Mula sa ikalawang sasakyan, pinanood ni Tse Byomho, isang kalagitnaan ng edad na lalaki, ang buong pangyayari sa rearview mirror. Kumunot ang kanyang mga mata, isang komplikadong liwanag ang sumilay. Ang nasugatan niyang tauhan ay isang mahusay na mandirigma, ngunit madaling natalo ng isang estudyanteng bata. Nakakatuwang pangyayari ito. Habang iniisip pa ni Tse Byomho, isang ingay ang nagulat siya. Sa likod ng driver, nakita niya ang isang mas batang tao na may hawak na baseball bat na iniangat mula sa likod ng sasakyan. Anong klaseng kalokohan ito? Sigaw niya, ang mga pupil ng mata ay lumiit sa pagkabigla at masamang pakiramdam. Ang malamig na metal na baseball bat ay tumama ng diretsyo sa likurang bintana ng sasakyan, eksaktong sa ulo ni Tse Byomho. Ang matibay na salamin ay nagwasak sa maraming maliliit na piraso na nagkalat. Mabuti na lang at napababa niya agad ang ulo bilang reflex. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng kaguluhan sa mga natitirang tagapangalaga. Isang lalaki na naka-black vest, marahil ang kapitan, ay binuksan ang pinto ng sasakyan habang sumisigaw, itinuturo ang mga umaatake mula sa iba't ibang direksyon. Sino sila? Pangalagaan iyan ni Saitish. Ngunit huli na. Mula sa isang puting truck na tila truck ng kargamento, biglang bumukas ang likurang pinto. Maraming anino ang sumugod, mabilis at organisado ang kilos. Ilang tagapangalaga ni Tse Byomho ay agad na natalo,
nahulog sa kalsada na parang mga manika na naputol ang mga tali. Ang mga sigaw at malakas na tunog ng banggaan ay nagdulot ng kaguluhan. Nagbago ang tanawin. Hindi na ito ang mataong kalye sa harap ng paaralan. Si Daegun, na siyang nakatalo sa unang tagapangalaga, ay nakatayo ngayon sa harap ng isang lumang gusali ng opisina. Ang karatula sa itaas ay may nakasulat na Kumpanya ng Human Resources Joyon. Matatag ang kanyang mga hakbang papasok. Sa loob ng isang payak na opisina, tatlong lalaki na naka-vest ang nakaupo sa paligid ng mababang mesa, may mga bungkos ng pera sa mesa. Isang lalaki na tila tagapaghatid ng pera ang naglagay ng paper bag sa mesa. Iiwan ko ito dito. Isa sa tatlong lalaki, marahil ang boss, ay tumingala ng may pagkabigla. May in-order ka ba? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo si Daegun doon, malamig ang mukha. Isa sa tatlong lalaki ay natigilan, mabilis na lumingon. Anong? Bago pa siya makapag-react, sumugod si Daegun, isang sipa ang tumama sa lalaking nagsalita, kaya ito ay bumagsak ng mahiga. Ang dalawang natitirang lalaki ay biglang tumayo, may halong takot at galit sa mukha. Anong ginagawa ng batang ito? Sigaw ng isa. Hindi nagsalita si Daegun, mabilis niyang nilibot ang tingin at tumigil sa isang pulang fire extinguisher sa sulok ng silid. Kinuha niya ito at tinanggal ang safety pin. Isang puting pulbos ang lumabas mula sa fire extinguisher, bumalot sa dalawang lalaki. Sila ay umubo ng malakas, ang kanilang mga mata at ilong ay nangati, hindi makita ang paligid. Ang maliit na silid ay napuno ng puting usok. Isa sa dalawang lalaki, pagkatapos ng ilang segundo, ay naghanap sa usok at sumigaw ng galit, may bahid ng pag-ubo dahil sa kemikal. Putang yeni Gusto bang mamatay? Sinubukan niyang sumugod kay Daegun, ngunit sa kabila ng puting usok, kalmado si Daegun at nagmasid. Ang pangalawang lalaki, gamit ang kalituhan ng kasama, ay kumuha ng isang makinang na kutsilyo, balak saksakin si Daegun mula sa likod. Nagningning ang mga mata ni Daegun, bahagyang yumuko siya. Sa parehong oras, sa labas, nagpapatuloy ang labanan. Naalis na si A.T.A. Byomho mula sa sasakyan ng isang tagapangalaga. Sinubukan ng tagapangalaga na hilahin siya papunta sa isang naghihintay na sasakyan, habang ang iba pang mga tauhan ay sinisikap pigilan ang mga taong nakaitim na umaatake gamit ang mga baseball bat. Isang tauhan ni A.T.A. Byomho ay napalibutan at inatake ng dalawang taong nakaitim. Sunod-sunod na tumama ang mga baseball bat sa ulo at likod niya. Bumagsak siya, ang dugo ay kumalat sa kalsada. Nakita ni Negise Byomho ang eksenang iyon, ang kanyang mukha na dati ay maputla dahil sa takot ay lalo pang nanlumo, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Nang makapasok na siya sa sasakyan para tumakas, huminga siya ng malalim. Mabilis na pinatakbo ng driver ang sasakyan. Inilabas niya mula sa kanyang panloob na bulsa ang isang maliit na asul na tableta. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding determinasyon habang tinitingnan ang tableta. Sa ibang lugar, matapos malutas ni Daegun ang mga tao sa Kumpanya ng Human Resources Joyon, patungo siya ngayon sa isang lumang bodega sa isang liblib na lugar. Ang bahagyang nakalawang karatula ay may nakasulat na Taesan Transport. Matatag pa rin ang kanyang mga hakbang, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ang mabigat na bakal na pinto ng bodega. Isang lalaki na may puting pilak na buhok, matipuno sa itim na fitted na shirt, ay bumiti ng masama, iniunat ang mga braso na parang bumabati. Kumusta ang lahat? Mababa at mapanuyang ang boses niya. Sa likod niya, bahagyang nakikita ang mga kahon at mga bungkos ng pera. Sa loob ng bodega, 4 na lalaki na naka-black vest ang nakaupo sa mga sirang upuan, nakapalibot sa mga kahon na ginawang pansamantalang mesa, may mga natitirang mangkok ng itim na noodles. Tumingin sila ng naguguluhan at pagkatapos ay naiinis nang makita ang estranghero. Sino itong aso? Tanong ng isa, may boses na parang tulisan. Napangisi si Balmang. Kayo ba ay kumakain lang sa gitna ng pagkain? Tiningnan ni Balmang ang mga tauhan, pagkatapos ay kay Daegun, ang ngiti ay naging mas malisyoso. Pakiusap, ilapag ang pagkain at tumayo. Mukhang nandito ako para magdaos ng pagsusulit o kung ano paman, di ba? Isa sa 4 na kumakain ay nakilala si Balmang. Hinila niya ang braso ng katabi at bumulong ng may pag-aalala at pagkabigla. Hindi ba siya yung tarantadong tao mula sa Gapshin cult? Nagulat din ang isa pa. May tumawag ba sa kanila? Isa pang lalaki, na tila pinuno ng grupo, ay tumayo at hinarap si Balmang ng may hamon. Hoy, bata!
Lumapit ang pinuno kay Balmang, inilagay ang kamay sa balikat nito nang may pagmamataas. Alam mo ba kung nasaan ka? Hindi dapat kayo pumunta dito maliban kung kami ang tumawag di. Hinarap niya ito nang may banta. Ngumiti lamang si Balmang ng bahagya, walang takot sa mga mata. Walang babala, biglang sumuntok si Balmang ng mabilis at malakas sa panga ng pinuno. Napanganga ang tulisan, lumipad paharap, dumugo ang bibig. Bahagyang umungol si Balmang na parang nasiyahan sa ginawa. Dinig niya ang sarili niyang mga mata na nagliliwanag ng pagkabaliw at kasiyahan. Ano kaya itong pakiramdam? Tanong niya sa sarili, pagkatapos ay sumagot ng may mabagsik na ngiti. Ang pakiramdam na ito ang saya talaga. Tumayo ng bigla ang tatlong natitirang tulisan, maputla ang mukha sa takot at galit. Itinuro ng isa si Balmang, nanginginig ang boses, baliw ka ba? Nangahas kang hampasin isang pulubi ng Gaption cult. Nag-alsa lang ang balikat si Balmang, tila walang pakialam. Ano ba yan? Bahala na. Lumakad siya ng isang hakbang pasulong, ang kanyang makintab na itim na sapatos ay malakas na tumama sa sahig ng bodega. Sige, simulan na natin ha. Sumigaw si Balmang at sumugod sa tatlong natira. Dapat kayong tumugon ng maayos. Mabilis siyang kumilos, sunod-sunod ang mga suntok at sipa, malakas at mapanganib. Sa ibang pangyayari, sa isang madilim na lugar, isang kamay ang humawak ng matalim na kutsilyo at gumuhit ng mahabang linya sa isang ibabaw. Dumaloy ang sariwang dugo, pinula ang talim ng kutsilyo. Si Sung Mo, ang lalaking nakasunglases na may hitsurang intelektual, na nag-utos kay Daegun, ay kalmado na pinupunasan ang dugo sa puting tela mula sa maliit na sugat sa kanyang kamay. Napakalambot ng Achilles heel, sabi niya ng pantay-pantay at walang emosyon, kaya huwag masyadong pilitin ang sarili para hindi masaktan na parang tanga. Nakikipag-usap siya sa isang tao na wala sa frame. Nagpatuloy siya, nananatiling mayabang ang tono. Mas mabuting tandaan yan. Tumingin siya sa madilim na bahagi kung saan may mahina at nakakaawang mga paghingi ng tulong. Dapat subukan ng lahat minsan. Pakiusap. Pakiusap po sa inyo. Ang nakakaawang sigaw ng tulong ay narinig, ngunit ang tugon ay nakakatakot na katahimikan. Nakatayo si Sung Mo, malamig ang mukha, hawak ang cellphone. Sa likod niya, ilang mga taong nakasuot ng itim ang hinihila ang isa pang tao na walang malay, o marahil ay patay na, papasok sa dilim. Hindi niya pinansin ang tanawing iyon, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen ng telepono. Tumunog ang telepono. Inilapit ng lalaking maitim ang buhok ang telepono sa tenga. Tumagal ang tunog ng paghihintay ng koneksyon. Hindi nagbago ang ekspresyon niya, kalmado na nakakatakot. Ang huling imahe ay isang gusali na may malaking karatula na Byumho Construction. Marahil ito ang huling destinasyon o ang taguan ng taong namumuno sa lahat. Sa dilim ng bodega ng Taesan Transport, pagkatapos ng pagsusuri ni Balmang, maraming katawan ang nakahiga sa sahig. Dugo at mga marka ng paghila ang bumubuo ng nakakatakot na mga hugis. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang at kawalang pag-asa. Isang lalaking may mas madilim na buhok at matulis na mukha ang nakikipag-usap sa telepono, hawak ang ilang puting papel na mukhang mga dokumento. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Malapit na rin kami matapos. Tumingin siya sa isang litrato sa kanyang kamay. Ito ay isang lihim na kuha ng larawan ni Nye Gise Byumho na nakaupo sa isang kapehan, tila nakikipagkita sa isang tao. May nakita akong ilang kawili-wiling bagay kay Byumho. Ang larawan ay nakazoom sa mukha ni Nye Gise Byumho na nakaharap sa isang lalaking makikita lamang ang likod. Mukhang isang lihim na pagpupulong. Sino ang nakasalamuha ng aming direktor at ano ang ginawa niya? Ang boses ng lalaking nasa telepono ay puno ng pahiwatig. Patuloy na sinusuri ng lalaking maitim ang buhok ang larawan, habang ang kabilang linya ay nagsalita ng medyo hindi nasisiyahan, kailan ba kinuha ang larawang ito? Dapat nakuha mo rin ang mukha ng lalaking iyon. Hindi ka ba eksperto sa ganito? Hindi sumagot ang lalaking maitim ang buhok sa puna, tahimik lang siyang nakikinig. Lumipat ang eksena sa isang madilim at magulong kwarto. Isang lalaking may sugat at dugo sa mukha, tila isa sa mga nahuli pagkatapos ng mga pag-atake, ay mahina na nagtatanong sa lalaking maitim ang buhok na nakatayo sa harap niya. Bakit niyo ginawa ito? Ano man ang dahilan, hindi ito tamang paraan ng paglutas. Paano ninyo haharapin ang mga kahihinatnan? Inilapit ng lalaking maitim ang buhok ang telepono sa tenga, malamig ang mukha, may dugo pa sa likod ng kamay.
Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Sabi niya sa kabilang linya, tapos pinutol ang tawag. Lumingon siya sa lalaking sugatan na nakaupo sa sahig. Tama ang sinabi mo. Tumayo ng tuwid ang lalaking maitim ang buhok, nagpapakita ng lakas at panganib. Tama ka. Alam kong hindi ito ang tamang paraan. Sandali siyang tumigil tapos ngumiti ng bahagya. Pero ibig sabihin ba nito ay wala akong magagawa? Ang mga mata niya ay naging matalim, tumitig sa lalaking nanginginig. Alam mo ba? Bumaba ang boses niya, puno ng pagbabanta. Maliban sa Rasli Jens Biomho, marami pang ibang lugar ang nagbibigay ng trabaho sa amin. Malamig ang mukha, may dugo pa sa likod ng kamay. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Sabi niya sa kabilang linya, tapos pinutol ang tawag. Lumingon siya sa lalaking sugatan na nakaupo sa sahig. Tama ang sinabi mo. Tumayo ng tuwid ang lalaking maitim ang buhok, nagpapakita ng lakas at panganib. Tama ka. Alam kong hindi ito ang tamang paraan. Sandali siyang tumigil tapos ngumiti ng bahagya. Pero ibig sabihin ba nito ay wala akong magagawa? Ang mga mata niya ay naging matalim, tumitig sa lalaking nanginginig. Alam mo ba? Bumaba ang boses niya, puno ng pagbabanta. Maliban sa Biomho Construction, marami pang ibang lugar ang nagbibigay ng trabaho sa amin. Ang boses ng lalaking maitim ang buhok ay umalingaw-ngaw sa madilim na kwarto, may malamig na pagmamataas. Kwangwon Management, Yuchin Trade Association, Hanson Transport, Doon Human Resources, at iba pa. Naglista siya ng mga pangalan na tila kumakatawan sa mga lihim na kapangyarihan. Kahit ituring nila kaming mga kaalyado o kalaban, lahat ng kahilingan ay napupunta sa amin, ang Gapcheonsek. Lumipat ang eksena sa isang marangyang pagtitipon. Mga lalaking nakasuot ng pormal na bestida, hawak ang mga baso ng alak, masayang nag-uusap. Kasama si Nye Thierry Biomho na may masayang mukha. Ang mga salita ng lalaking maitim ang buhok ay parang mapait na kontradiksyon, ang dahilan kung bakit nakasuot kayo ng malilinis na bestida. Lumitaw ang mga kontrast na imahe, madidilim at maruruming eskinita kung saan nagaganap ang marahas na paglilinis. Mga taong nakasuot ng itim, marahil mga tao ng Gapcheonsek, ang malupit na kumikilos. Nasa mataas na posisyon kayo at kumikilos ng ganoon dahil kami ang nasa ilalim ng kanal na ito na pumapalit sa inyo sa pagligo sa dugo. Mahigpit na kumapit ang kamay ng isang taong may hawak na sandata sa dilim. Tinitigan ng lalaking maitim ang buhok ang sugatang tauhan ng may paghamak. At ngayon kapag ang tubig ay naging sobrang marumi na, sabi niya may pahiwatig, panahon na para palitan ito. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nagpapakilabot sa katapat. Isipin mo na lang na ang kalikasan ang gumagawa ng kanyang trabaho at nililinis ang tubig. Kumislap ang kanyang mga mata ng isang mapanganib na liwanag. Sa tingin ko kapag sinimulan kong palitan ang tubig dito, aabot ito sa pinagmulan. Samantala, sa bodega ng Taesan Transport, si Balmang, matapos ang paglilinis, ay ginagamit ang isang suklay para ayusin ang bahagyang magulong buhok niya. Maraming patay na katawan sa likod niya. Pero hindi ganoon kadali. Bulong niya may halong kasiyahan pagkatapos ng laban. Isang kamay na puno ng dugo at putik ang pilit kumakapit sa isang hindi nakikitang bagay, parang lumalaban sa malakas na agos. Ang salita ni Balmang ay umalingaw-ngaw para lumaban sa agos ng ilog, habang ang mga nasa itaas ay masyadong mahigpit ang kapit. Unti-unting bumitaw ang kamay, ang dugo ay tumutulo sa malamig na sahig. Kaya, para pabagsakin kayo. Si Kwon Daegun, na may walang buhay ngunit mapanganib na mga mata, ay ginagamit ang isang punyal para tapusin ang isa pang tulisan. Lumipad ang dugo. Kinailangan naming gamitin ang lahat ng paraan. Ang mga salita ni Balmang ay parang pagpapatunay sa malupit na kilos niya. Ang mga mata ni Daegun, na ngayon ay sumasalamin sa mahina na ilaw mula sa isang lampara, ay naging nakakatakot na walang laman. Ang dugo sa mukha niya ay nagpapatingkad sa malamig na ekspe. Yadong mahigpit ang kapit. Unti-unting bumitaw ang kamay, ang dugo ay tumutulo sa malamig na sahig. Kaya, para pabagsakin kayo. Si Kwon Daegun, na may walang buhay ngunit mapanganib na mga mata, ay ginagamit ang isang punyal para tapusin ang isa pang tulisan. Lumipad ang dugo. Kinailangan naming gamitin ang lahat ng paraan. Ang mga salita ni Balmang ay parang pagpapatunay sa malupit na kilos niya. Ang mga mata ni Daegun, na ngayon ay sumasalamin sa mahina na ilaw mula sa isang lampara, ay naging nakakatakot na walang laman.
Ang dugo sa mukha niya ay nagpapatingkad sa malamig na ekspresyon, na para bang hindi na siya tao kundi isang perpektong kasangkapan sa pagpatay. Ang sugatang tauhan ay tumingin sa lalaking maitim ang buhok ng may kawalang pag-asa, mahina ang boses ngunit pilit na humihila sa kaunting katwiran. Kaya umaasa ako na mauunawaan mo ito ng bahagya. Hindi ba't lahat tayo ay ginagawa ito para magkaroon ng mas magandang buhay? Bahagyang umiti ang lalaking maitim ang buhok, isang malamig na ngiti na walang init. Huwag kang masyadong mag-alala, sabi niya na parang nagkakaloob ng biyaya. Sisiguraduhin naming may 3 beses kang makakain sa isang araw. Ang mga salitang iyon ay puno ng pang-insulto at kalupitan, na parang nakatadhana na ang kapalaran ng tauhan. Hindi kasama ang larawan 63, biglang nagbago ang tanawin, napunta sa isang modernong high school na may malawak na kampus na puno ng mga punong berde sa ilalim ng sinag ng umaga. Mapayapa ang hangin, kabaligtaran ng mga mararahas na eksena kanina. Mula sa isang sulok ng kampus, naririnig ang bulong-bulong ng isang grupo ng mga babaeng estudyante. Paano kaya nakilala ni Daegun si Seo Ji-in? Tanong ng isang babae. Hindi ba ang grade siyam ay puro mga bookworm? Sagot ng isa pang babae. Na tila may alam sa mga usapan, lumapit sa kaibigan niya na may lihim na tinig. Hindi mo ba alam? Dinukot ni Bonggun School si Seo Ji-in sa laban ng mga gang. 2 lalaking estudyante na malapit doon ay nakikinig din ng may kuryosidad. Ipinagpatuloy ng babae ang kwento, ang mga mata ay kumikislap sa paghanga ng banggitin si Daegun. Dahan-dahan niyang inayos ang mahabang buhok. Si Daegun, noong panahong iyon, nag-isa siyang pumasok ni. Isang alaala ang lumitaw, si Daegun, may malamig ngunit matatag na mukha, hawak si Seo Ji-in sa kanyang mga braso, lumalabas mula sa paligid. Si Seo Ji-in ay mukhang mahina at natatakot, nakayakap sa dibdib ni Daegun. Ang babae na nagkukwento, na para bang nakikita ang eksenang iyon sa imahinasyon, ay napailing at nasabi, at iniligtas si Seo Ji-in. Isang kabalyero na may makinang na baluti. Isang babae pang malapit doon, si Baek Suzy, ay tumingin sa tagpong iyon na may komplikadong ekspresyon, bahagyang naiinggit. Nagsimula ang 2 lalaking estudyante na suriin ang sitwasyon. Isa ay nagsabi ng may pagkaalam, at saka, isipin mo nga. Bakit biglang dinukot ni Bonggun si Seo Ji-in? Ang isa pa ay tumango, tila nag-isip. Malamang may impormasyon si Bonggun na may relasyon ang dalawa. May punto yan. Si Baek Suzy, na nasaksihan ang imahinaryong pagliligtas ni Daegun kay Ji-in, ay namula ang mukha at bumilis ang tibok ng puso. Ano? Totoo ba na may nangyayari sa kanila? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa sandaling iyon, isang maliit at matabang anino ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanya mula sa malayo. Si Ha. Nagulat si Suzy at lumingon nang marinig ang pangalan niya. Si Sunjin. Nagulat siya nang makita si Ham Sunjin na papalapit. Nagulat din ang 2 lalaking estudyante. Ha? Nandoon din pala si Baek Suzy. Mabilis na pinawi ni Suzy ang kamay. Sandali lang, medyo. Hindi pa niya natatapos ang sinabi ay lapit na si Sunjin. Espesyal ni Kanon and Ilay Sunjin. Si Sunjin, na parang bala ng kanyon, ay lumipad diretsyo kay Suzy. Napilitang itaas ni Suzy ang mga kamay bilang reflex. Mahigpit siyang niyakap ni Sunjin, halos matumba siya. Yakap, sigaw ni Sunjin na masaya. Inis si Suzy at itulak si Sunjin palayo. Seryoso ka ba? Reklamo niya habang si Sunjin ay nahulog sa lupa. Nasa pinakaimportanteng bahagi tayo. Lumapit ang babaeng nagkukwento tungkol kay Daegun kanina, at madali niyang inangat si Sunjin na nakahiga sa lupa. Nakatayo si Suzy sa likod, may bahagyang inis pa rin sa mukha. Hindi pinalad si Sunjin, itinapon siya ng babae papunta sa banyo ng mga babae. May narinig na sigaw mula sa loob, Anong ginagawa ng baboy na ito? Pervert! Mamatay ele! Kasabay nito ay malalakas na tunog. Namula ang mukha ni Suzy, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo, sinubukang ipaliwanag. Mga tao, may hindi pagkakaintindihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at pagkalito. Isang malalim at matatag na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likod. Baek Suzy. Napahinto si Suzy, lumaki ang mga mata, dahan-dahang lumingon. Nandoon si Kwon Daegun. Nakasuot siya ng maayos na uniforme, matangkad, guwapo ngunit malamig ang mukha. Tumingin si Suzy sa kanya nang may pagkabigla. Matagal na tayong hindi nagkita. Sabi niya may kakaibang tono.
Tumingin si Daegun kay Suzy, ang mga mata ay walang ipinapakitang emosyon. Nauutal si Suzy, bahagyang namula ang pisngi. Kikwan Daegun? Aik! Suzy ay patuloy na nagsalita, may bahagyang nanginginig na tinig, pilit tinatago ang kanyang pagkabalisa. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw, sabi niya, bahagyang nakatungo ang mga mata, kaya nag-aalala ako kung may nangyari sa'yo. Isang malamig na tunog ng metal ang narinig. Lumitaw ang isang itim na baril, nakatutok kay Suzy. Natigilan si Suzy, lumiit ang mga pupil dahil sa takot. Nahulog ang pepper spray sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon ng takot, pumailan lang ang mga negatibong kaisipan sa kanyang isipan, hindi pwede. Hindi siya nag-aalala. Siguradong hindi siya iniisip ako Nanatiling malamig ang mukha ni Daegun, walang reaksyon sa takot ni Suzy at sa baril na lumitaw. Bahagya niyang inangat ang kilay. Sinubukan sanang magsalita ni Suzy, ngunit parang natigil ang lalamunan. Samantala, sa isang sulok, ang dalawang lalaking estudyante ay patuloy sa kanilang bulong-bulungan, walang alam sa tensyon sa paligid. So, nagde-date ba siya kay Seojin? Mukhang nag-host ni Baek Suzy. Narinig ni Suzy ang mga yon at parang nilusaw ang puso niya. Sa loob ng kanyang isipan ay isang gulo ng mga tanong at damdamin na hindi mailabas. Yuhi! Tumingin siya kay Daegun, nais magsabi ng marami. Daegun, ayos ka lang ba? Kumakain ka ba ng maayos? Mukha kang pumayat ng ilang kilo. Hindi ko sinasabi na pinapansin ko ang katawan mo, ganun lang Sumunod ang mga selos at reklamo sa isip niya. Sabi mo nga. Ano ba ang relasyon mo kay Seojin? Prinsipe ba? Totoo ba yun? Bakit? Parang ayaw mo sa mga babae, pero narinig ko na ginagawa mo yon. Nakita ko na ang totoong mukha mo. Naalala niya ang mga chismis. Narinig ko na may laban. Bakit kanila ginagalit? Wala pa naman tayong ginawa sa kanila. At ang kalituhan. Nakakatawa si Bongyon. Bakit siya ang dinukot, hindi ako? Kahit wala ako dito, dapat alam nila na mas malapit ako sa'yo kaysa sa kanya. Bakit bigla nilang dinukot siya? Ano ba ang iniisip nila? Yufi! Nawala ang ulirat ni Suzy. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Daegun. Ang gusto kong sabihin ay Pinisil niya ang labi, nilamon ang mga salita. Ang mukha niya ay puno ng pakikipaglaban sa sarili. Sa huli, napabuntong hininga si Suzy at lumingon. Wala lang. Sumuko siya, hindi mailabas ang mga nararamdaman. Nananatiling nakatayo si Daegun, tahimik at naguguluhan. Tumingin siya kay Suzy, hindi nagbago ang ekspresyon. Sabi niya, sinira ang awkward na katahimikan. So sasabihin ko muna ha. Bahagyang iniling ang ulo. Kanina nakatanggap ako ng mensahe. Pinutol ni Suzy si Daegun, malamig at malayo ang boses, tumingin sa ibang direksyon. Pasensya na, sabi niya, pero wala akong sasabihin sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumingon si Suzy at umalis, iniwan si Daegun na nag-iisa. Paalam. Ang likod niya ay nagpapakita ng determinasyon at bahagyang sugatan. Tiningnan ni Daegun ang papalayo na si Suzy, hindi nagpapakita ng emosyon, ngunit may bahagyang pag-isip sa mga mata. Naglakad si Suzy, ngunit sa loob niya ay isang bagyo. Sa totoo lang, bulong niya sa sarili, halos mapaiyak, marami akong gustong sabihin sa'yo. Ngunit pinagtawanan niya ang sarili. Pero bilang isang taong walang kahulugan sa'yo, wala akong masabi. Mas pabilis ang lakad ni Suzy, pilit tumataka sa sariling damdamin na kaya kong sabihin sa'yo. Tinakpan niya ang bibig para pigilan ang pag-iyak. Ang dalawang babaeng estudyante na malapit doon, na nakasaksi sa maikling usapan ni Daegun at Suzy, ay nagsimulang magbulungan. Ano ngayon, sabi ng isa. Ganyan talaga si Daegun. Nakatayo pa rin si Daegun, malamig ang mukha, tila hindi apektado ng mga chismis o pag-alis ni Suzy. At dahil ganyan siya, naisip niya, siguro Lumingon siya at naglakad patungo sa tahimik na pasilyo, mga kamay sa bulsa. Kakaiba kung magiging malapit sa isang taong nanakit sa kapatid niya. Bahagyang umiling si Daegun. Walang kahulugan. Ang mga hakbang niya ay pantay at nag-iisa. Matapos umalis sina Daegun at Suzy, nagpatuloy ang dalawang babae sa kanilang kwento, hindi alam ang tungkol sa baril o tensyon. Mukhang naghiwalay na sila, ano, sabi ng isa.
Hindi sila nagtagal, sagot ng isa pa. Kailan ba nagsimula silang mag-date? Ha? Hindi rin ako sigurado. Sa likod nila, si Ham Seonjin ay naipit pa rin sa banyo ng mga babae, nakasilip palabas. Si Seonjin, na may mukha pa ring marumi, ay nakaupo sa inidoro sa banyo ng mga babae, may mukhang naguguluhan habang nakikinig sa usapan. Namulagat ang mga mata niya. Ano? Naghiwalay na sila? Agad niyang inilabas ang telepono, binuksan ang isang chat. Nakakatuwa naman, bulong ni Seonjin. Ayon sa sinabi ni Suhyok ni. Lumabas sa screen ng telepono ang mensahe mula kay Suhyok, gusto ni Suzy si Kwon Daegun. Sigurado akong may parehong nararamdaman si Kwon Daegun. Kasi anong batang lalaki ba ang hindi magugustuhan si Suzy? Sana makatulong ka para mapabilis ang relasyon nila kasi hindi ako makakapunta. Sa ibaba ay ang mensaheng ipinadala ni Seonjin kay Suhyok, Suhyok. Mali ka talaga. Tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang telepono ni Seonjin. Lumabas sa screen ang isang papasok na tawag, Gapcheon Colt Sung-in. Malinaw na lumitaw ang mga pindutang tanggihan at sagutin. Nakatingin si Seonjin sa screen ng telepono, mga mata niya'y nakabuka ng malaki, puno ng pagkabigla at bahagyang pag-aalala. Sino kaya ito? Bulong niya, nakikilala ang pamilyar ngunit mapanganib na pangalan. Lumipat ang eksena sa isang malaking gusali, mukhang luma ngunit matibay, na may plakang Gapcheon Orphanage sa gate. Papalubog na ang araw, mahina ang ilaw na tumatama sa pader na gawa sa ladrilyo, na nagbibigay ng medyo madilim at misteryosong atmosfera. Bumalik sa madilim na bar, kung saan nagtitipon ang mga pangunahing kasapi ng Gapcheon cult. Si Balmang, hawak pa rin ang suklay, ay puno ng kasiyahan, kumikilos ng masigla. Sinubukan na ba talaga ninyo? Tanong niya, may peking pagkabigla sa boses. Bakit kaya parang kalmado lang kayo? Si lalaking maitim ang buhok, na siyang nakipag-usap sa telepono kanina, ay nakasandal sa bar, hawak ang baso ng alak. Nagpatuloy si Balmang sa kanyang palabas. Samantalang hindi ko mapigilan ang aking kasiyahan. Hindi pa gabi. Hindi ba pwede nating tapusin ng maaga ngayon? Si Sung Moo, na nananatiling kalmado gaya ng dati, ay umiinom ng isang lagok ng alak. Huwag mong sayangin ang lakas mo, sabi niya kay Balmang. Dahil ngayong araw ay pinahinga na natin ang ilang mga tao, sigurado akong may tatanggap ng kapalaran bukas. Napangisi si Balmang, nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Hindi. Hindi iyon ang problema. Tumayo siya, ang mga kalamnan ay nangingibabaw sa ilalim ng masikip na damit. Ang problema ay sobra pa akong puno ng lakas. Kailangan kong gamitin ito. Lakas? Sigaw niya, puno ng sigla. Inilagay ni lalaking maitim ang buhok ang isang papel sa mesa sa harap ni Sung Moo. Nakuha ko ito mula kay Byung-ho. Malalim ang boses niya. Tiningnan ni Sung Moo ang papel, bahagyang nakasimangot. Ano ito? Ipinaliwanag ni lalaking maitim ang buhok, tulad ng alam ninyo, si Kisi Byung-ho ang unang nagtatag ng Mud Club. Siya ang nag-invest dito. Huminto siya sandali pagkatapos ay nagpatuloy ng may katiyakan. Ngunit ito ay isang pagkabigo. Nakikinig ng mabuti si Sung Moo, nakasuporta ang kamay sa baba. Naging seryoso rin ang mukha ni Balmang sa likod. Nagpatuloy si lalaking maitim ang buhok, pagkatapos, nakatanggap kami ng utos na pag-isahin ang lahat ng organisasyon upang likhain ang Mode Distribution Network. Pumagit na si Balmang, may bahagyang kalituhan sa boses, ano naman kung ganoon? Palagi namang ganoon si Sung Moo. Tumingin si Sung Moo kay Balmang ng bahagya. Pagkatapos ay sinabi ng mailalim, at dahil palaging ganoon si Kisi Byung-ho, sinubukan niyang makatakas sa network. Tumingin siya pababa, matalim ang mga mata. Ito ang patunay na siya ay lumihis ni. Tumitig si lalaking maitim ang buhok kay Sung Moo, may matibay na pananalig, may kulang sa pagitan natin at ni Kisi Byung-ho. Isang kamay ang inilagay sa isang lihim na kuha na larawan ni Kisi Byung-ho, tinatakpan ang bahagi ng imahe. Mahahaba, malalakas, at makapangyarihang mga daliri. Bumalik ang eksena kay Kwon Daegun, na nakatayo sa isang sulok ng pasilyo ng paaralan, nakatingin sa labas ng bintana na may malalim na pag-isip. Dapat nating alamin, bulong niya sa sarili, kung ano ang kulang bago tayo kumilos muli. Ang mga ilaw na neon mula sa karatula ng Doria sa lungsod. Dito ang bagong trabaho ni Suhyok. Mukhang natutunan mo na ang handbook, mahinahong sabi ng babaeng katrabaho. Ngunit may bahid ng mekanikal, na parang paulit-ulit na niyang sinasabi ito ng daan-daang beses.
Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na libro sa kanyang kamay. Sige, ipakita mo naman ang ngiti mo. Pinilit ng bagong salta na lalaki ng umiti. Nanginig ang mga kalamnan ng kanyang mukha at lumabas ang isang nakakatakot na ngiti. Maputi at pantay-pantay ang mga ngipin niya, ngunit parang mga ngipin ito ng isang mandaragit na hayop. Malamig pa rin ang kanyang mga mata, walang kahit anong emosyon, na lalo pang nagpapakilabot sa kanyang ngiti. May isang tuyong tunog na parang metal na nagkikiskisan ang marahang umalingaw-ngaw, hindi malinaw kung mula sa kanyang lalamunan o mula sa isang sulok ng silid. Dahan-dahan nating pag-aaralan ang ngiti mo, sabi ng babaeng katrabaho, pantay ang tono, saka siya lumingon at lumakad patungo sa likurang pintuan, na patungo sa madilim na eskinita. Tahimik na binuhat ng bagong salta na lalaki ang dalawang mabibigat na supot ng basura, sumunod sa kanya. Amoy amag at basura ang pumailan lang sa ilong. At isa pa, patuloy ng babae nang hindi lumilingon, kapag nagtatapon ng basura, dapat ay magpares kayo. Maraming mga pasaway na bata sa eskinita. Pasaway na bata, inulit ng bagong salta na lalaki, mababa at magaspang ang boses. Huminto ang babaeng katrabaho sa pintuan, ang kanyang anino ay mahaba at baluktot sa ilalim ng maputlang dilaw na ilaw na nagmumula sa loob. Hindi sila tulad ng mga karaniwang bata. Bahagyang lumingon ang babaeng katrabaho, malaki ang mga mata na nakatingin ng diretsyo sa bagong salta na lalaki. Ang ilaw mula sa likod niya ay nagdudulot ng anino sa kanyang mukha, kitang-kita lamang ang kakaibang liwanag ng kanyang mga mata. May isang malabong takot na dumaan sa kanyang magandang mukha, isang tensyon na pilit niyang itinatago. Kaya, delikado kung mag-isa kayo. Mahina niyang sabi. Pagkatapos, na parang napagtanto ang isang bagay, humupa ang kanyang pagkabalisa, at pinalitan ito ng isang hindi maipaliwanag na ekspresyon. Tinignan niya ang matipuno at matatag na katawan ng bagong salta na lalaki, saka ang malalim at malamig na mga mata nito. Sandaling katahimikan. Sa tingin ko ay kakayanin mo naman, sabi niya, may bahid ng pag-aatubili o marahil ay isang pilit na pagtanggap. Itinapon ni Baek Suhyok ang isang supot ng basura sa basurahan. Ang eskinita sa likod ng storya ay nababalot ng matinding dilim. Tanging ang mahina at may sakit na liwanag ng buwan ang sumisilip sa pagitan ng mga matataas na gusali, nagliliwanag ng mga anino na parang multo. Naglakad ng mag-isa ang bagong salta na lalaki patungo sa malaking basurahan sa dulo ng eskinita. Mabigat ang dalawang supot ng basura sa kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang, walang pag-aalinlangan. Nakakakilabot ang lamig at katahimikan. Sa unahan, malapit sa basurahan, may dalawang anino na mabagal na lumilitaw sa dilim. Isang tao ang nakasandal sa pader, may hawak na naglalagablab na sigarilyo. Ang amoy ng mura at maasim na usok ay humahalo sa amoy ng basura, isang hindi kanais-nais na timpla. Naghihintay na sila. Nang lumapit ang bagong salta na lalaki, lumabas din ang mga anino. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita, tatlong kalalakihan na magulo ang pananamit, may mga mata na puno ng kayabangan at hamon. Hinarang nila ang daan. Ano to? Wala bang magandang babae na kasama mo ngayon? Isa sa kanila ang nagsalita, may malambot na boses na pilit na nang-aasar. Tiningnan niya ang bagong salta na lalaki mula ulo hanggang paa. Bakit dala mo pa yang higante na to? Natawa naman ang isa pa, halatang ng insulto. Biglang naging tensyonado ang hangin. Parang lumiit ang eskinita, naging masikip. Tahimik pa rin ang bagong salta na lalaki, hindi inalis ang tingin sa tatlong lalaki. May isang mahinang galaw, halos hindi marinig, nang bahagyang iling ng bagong salta na lalaki ang ulo. Walang ekspresyon ang mukha niya, ngunit may nagbago sa mga mata. Isang malamig at matalim na liwanag ang kumislap mula sa kanyang mga itim na pupil. Mas nakakatakot ang kanyang katahimikan kaysa sa anumang banta. Pinagmamasdan niya sila, parang isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima. Biglang tumahimik ang tatlong kalalakihan. Nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Nagbago ang kulay ng mukha ng pinuno, ang taong unang nagsalita. Nararamdaman niya ang mala. Tingin sa tatlong lalaki. May isang mahinang galaw, halos hindi marinig, nang bahagyang iling ng bagong salta na lalaki ang ulo. Walang ekspresyon ang mukha niya, ngunit may nagbago sa mga mata. Isang malamig at matalim na liwanag ang kumislap mula sa kanyang mga itim na pupil. Mas nakakatakot ang kanyang katahimikan kaysa sa anumang banta. Pinagmamasdan niya sila, parang isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima. Biglang tumahimik ang tatlong kalalakihan. Nawala ang ngiti sa kanilang mga labi.
Nagbago ang kulay ng mukha ng pinuno, ang taong unang nagsalita. Nararamdaman niya ang malamig na enerhiya na nagmumula sa bagong salta na lalaki, isang di nakikitang presyon na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nauutal siya, pilit nagpapakatatag ngunit nanginginig ang boses. Putang ina, ano ba yang nilalang na to? Nagsimulang lumitaw ang pagkabigla at takot sa kanilang mga mukha. Sanay silang mang-api ng mahihina, pero ang bagong salta na lalaki na ito, hindi siya tulad ng sinumang nakilala nila. May isang bagay sa kanya na lampas sa kanilang pangunawa, isang madilim at mapanganib na bagay. Lalo pang lumamig ang eskinita, at parang ang dilim mismo ay nagiging mas makapal sa paligid ng bagong salta na lalaki, na parang nag-inat din ito. Nilunok ng pinuno ang kanyang laway, nanginginig ang malamig na pawis sa likod ng kanyang leeg. Pinilit niyang manatiling matatag, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Tumingin siya sa dalawang kasama, naghahanap ng suporta, ngunit nakita lamang niya ang parehong pagkalito sa kanilang mga mukha. Ang matinding titig ng bagong salta na lalaki ay parang tumatagos sa kanilang mga balat ng mga tulisan, pumapasok sa kanilang pinaka-primordial na takot. Ang maliit na patak ng pawis sa tabi ng kanyang mata ay parang malamig na luha na dahan-dahang dumadaloy pababa. Matagal ang katahimikan, mabigat, tanging ang mabilis na tibok ng puso ng tatlong tulisan ang naririnig sa tahimik na paligid. Nagsimulang maunawaan nila na nakapasok sila sa isang bagay na hindi nila dapat galawin. Malaki ang mga mata ng bagong salta na lalaki, hindi dahil sa pagkagulat o takot, kundi dahil sa matinding konsentrasyon at malamig na pagbabantay. Ang mahina na ilaw mula sa dulo ng eskinita ay nagliliwanag sa kanyang mukha, naglilikha ng kakaibang mga anino at liwanag. Bahagyang madilim ang balat sa ilalim ng kanyang mga mata, na parang hindi siya natulog ng ilang araw, o marahil ito ay palatandaan ng isang bagay pa. Isang pagbabago na tahimik na nangyayari. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang patigasin ang hangin. Huminga ng mabilis ang tatlong tulisan. Bilang isang likas na reaksyon upang makatakas sa mahirap na sitwasyon, biglang nagsalita ang bagong salta na lalaki, mababa at pantay ang tono, walang emosyon, ngunit may kakaibang bigat. Hoy, lumipat tayo sa ibang lugar para manigarilyo. Sabi niya, hindi inalis ang tingin sa tatlong tulisan. Pagkatapos ay bumalik siya, dahan-dahang naglakad, na parang walang nangyari, na parang ang tatlong tulisan ay hangin lamang. Nagkatinginan ang tatlo, saka tinutukan ang likod ng malaking lalaki. Dapat maging maingat tayo, dagdag niya, pantay pa rin ang boses. Haha! Pilit na tumawa ang isa sa kanila, ngunit ang tawa ay tunog na malungkot at puno ng takot. Nagmadaling umatras ang mga ito, binigyan ng daan ang lalaki, saka mabilis na tumakas mula sa eskinita, na parang nakatakas mula sa isang bangungot. Nakatayo ng mag-isa ang bagong salta na lalaki sa tabi ng basurahan, ang kanyang sombrero ay tinatakpan ang kalahati ng mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang dalawang supot ng basura. Bumalik ang katahimikan sa eskinita, ngunit ngayon, ang katahimikan ay may ibang kulay, isang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nakatayo siya roon ng ilang sandali, na parang nakikinig sa isang bagay sa dilim. Marahil, hindi lang ito isang kwento na nilikha, kundi isang realidad na unti-unting nagpapakita ng mga nakakatakot nitong lihim. Mula sa dulo ng eskinita, may isang anino na lumitaw, tahimik na pinagmamasdan ang bagong salta na lalaki. Kitang-kita lamang ang mga binti at bahagi ng elegante niyang pantalon. Nakatayo siya sa dilim, hindi nagpapakita ng mukha. Nakakalungkot na masaksihan ito, isang mababang boses na may bahid ng pang-insulto ang umalingaw-ngaw mula sa anino. Pamilyar ang boses, ngunit may nakakatakot na distansya. Nakatayo pa rin ang bagong salta na lalaki, hindi lumingon, na parang alam na niya ang presensya ng estranghero. Dahan-dahang lumabas ang anino mula sa dilim, lumapit sa bagong salta na lalaki. Siya ay si Sungmo, matangkad, nakasuot ng puting kamiseta, may suspenders, at maluwag na kurbata. Ang mukha niya ay bahagyang nakatago sa mahina na ilaw, ngunit makikita ang karanasan at bahagyang panganib. Matagal na mula nang makita kita sa ganitong anyo, kuya, sabi ni Sungmo, may halong panghihinayang ngunit may sakit na kasiyahan. Ang mga yapak niya ay umalingaw-ngaw sa eskinita, bawat hakbang ay parang pagtunog ng kampana ng kamatayan. Huminto si Sungmo ilang hakbang mula sa bagong salta na lalaki, bahagyang itinulak ang kanyang salamin. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, ngiti ng isang nakatataas na nakatingin pababa. Tingnan mo siya, sabi niya, may halong pagmamataas ang tinig. Ang matalim na tingin sa likod ng kanyang salamin ay para bang nais tusukin ang kaluluwa ng bagong dating na lalaki.
Para bang alam niya ng husto ang tungkol sa lalaki, sa kanyang nakaraan, sa mga lihim na pilit nitong tinatago. Maraming mga baril na bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang kamiseta, isang tahimik na babala. Dahan-dahang iniangat ng mandirigma ng mga lasing Grimzo ang kanyang kamay, mahahabang mga daliri na malakas na hinawakan ang sombrero ng bagong dating na lalaki. Isang kilos na tila malapit, ngunit puno ng dominasyon at kontrol. Ang dilim ay bumalot sa sandaling iyon, naiwan lamang ang imahe ng kamay na dahan-dahang nagbubukas ng isang lihim. Biglang hinila ang sombrero. Ang mukha ni Baek Suhyok ay ganap na lumitaw sa malabong liwanag. Ang mga mata niya ay mapulang-pula, puno ng mga ugat ng dugo. Ang mga kalamnan niya ay naninigas, malinaw ang mga ugat. Isang kakaibang itim at lila na aura ang nagsimulang kumalat mula sa kanya, paikot-ikot na parang mga nakalalason na ahas. Tinawag siya ni mandirigma ng mga lasing Grimzo, ang tinig niya ay bumaba, may dalang isang mahirap ipaliwanag na komplikasyon, sungmuoy. Tumingin siya ng diretsyo kay Baek Suhyok, ang taong tinanggalan niya ng balat ng pagkukunwari. Isang nakakatakot. Napangisi si mandirigma ng mga lasing Grimzo, ngiting parang mandaragit na naipit na ang biktima sa sulok. Haha! Yumuko siya ng bahagya, ang mga mata ay kumislap ng isang masamang kasiyahan. Gusto ko lang makipag-usap ng kaunti. Malumanay ang kanyang tinig, ngunit may nakatagong banta na hindi itinago. Ang pakikipag-usap sa kanya, marahil ay hindi kailanman magiging isang mapayapang dialogo. Ang dilim sa likod niya ay tila tumitibay, bumubuo ng isang perpektong likuran para sa kasamaan na kumakalat. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang dalawang matitibay na armas, mga malamig na sandata na sumasalamin sa mahina na ilaw ng eskinita. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay lalo pang lumiwanag, isang ngiting panalo. Tama. Sabi niya, puno ng pagmamataas ang tinig. Nakalimutan ko yata na ang paraan ng pakikipag-usap ng isang hayop ay ibang-iba. Ang puting kamiseta niya ay nakabukol dahil sa mga kalamnan, at isang madilim na pulang aura ang nagsimulang bumalot sa kanya, na parang ang kanyang presensya ay nagbabago ng espasyo sa paligid. Dalawang supernatural na nilalang, dalawang halimaw na nagkukubli bilang tao, nagharap sa eskinita ng kamatayan. Samantala, sa loob ng storya, nananatili ang isang peking katahimikan. Ang tunog ng mop na gumagalaw ng pantay sa makintab na tile ay naririnig. Isang pares ng mga paa na nakasuot ng itim na sapatos ang gumagalaw, na parang makina ang pagdudulas ng mop. Marahil ay isa pang empleyado ang naglilinis, o marahil ang babaeng kasamahan kanina, na pilit pinananatili ang normalidad sa gitna ng lumalalang mga palatandaan ng kaguluhan. Ngunit napakaunti ng katahimikang ito. Ang babaeng kasamahan ay nakatayo na nag-aalinlangan sa tabi ng mop, ang mga mata ay puno ng pag-aalala na nakatuon sa orasan sa pader. Ang oras ay lumampas na ng malaki. Dapat bumalik na siya, bulong niya, puno ng kaba. Hindi kaya tumakas na siya? Hindi na makapaghintay, dahan-dahang lumapit ang babaeng kasamahan sa likurang pinto, mahigpit na hawak ang hawakan. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumubukas ay tuyot. Ang mga mata niya ay puno ng tensyon at kuryosidad, pilit na tumitingin sa madilim na eskinita sa labas. Hindi niya alam na haharapin niya ang isang tanawin na lampas sa lahat ng kanyang pinakamasamang imahinasyon. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Biglang bumukas ang pinto. Si Baek Suhyok, sa anyong hindi na tao, ay pumasok na parang isang bagyo. Ang sombrero ng babaeng kasamahan ay lumipad. Lumaki ang katawan ni Baek Suhyok, ang uniforme ay punit-punit na nagpapakita ng mga kakaibang kalamnan at madilim na balat. Ang mga mata niya ay nagliliyab ng nakakatakot na pulang kulay. Sumigaw ng malakas ang babaeng kasamahan, labis na natakot. Bagong tao. Nagsalita siya ng hindi makasabay, hawak ang ulo, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Nakatayo si Baek Suhyok, humihinal, ang mga mata ay ligaw na nagmamasid. Ang itim at lila na usok ay patuloy na umiikot sa kanya. Ano-ano ba ang nangyayari? Sigaw niya, nanginginig ang boses dahil sa takot. Ang pader sa likod ni Baek Suhyok ay tila nabasag dahil sa isang di nakikitang puwersa. Sa sandaling iyon, lumitaw din si mandirigma ng mga lasing Grimzo sa pintuan, nananatiling kalmado na nakakakilabot. Ang babaeng kasamahan, ngayon ay nakatago sa isang sulok, ang bibig ay nakabuka sa pagkabigla at takot. Hoy! Sigaw ni mandirigma ng mga lasing Grimzo ng malakas, puno ng otoridad, patungo kay Baek Suhyok. Anong akala mo ng ginagawa mo? Biglang lumingon si Baek Suhyok, umungol na parang isang sugatang hayop.
Ang aba ng babaeng kasamahan ay nanatiling nakatitig, hindi maintindihan ang bangungot na kinasangkutan niya. Inaayos ni mandirigma ng mga lasing Grimzo ang kanyang kurbata, malamig ang tingin kay Baek Suhyok. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na parang metal na anting-anting, may mga sinaunang simbolo na kumikislap ng malabo. Ayusin mo ang sarili mo, Baek Suhyok. Sabi niya, matalim ang tinig. Bago ako kumilos. Nagpakatatag si Baek Suhyok, ang mga mata ay nagliliyab ng galit at isang baliw na determinasyon. Hindi na siya ang mahiya. Si Baek Suhyok, na nasa estado pa rin ng pagbabago at hindi pa ganap na bumabalik sa normal, ay lumingon sa babaeng kasamahan na natatakot. Mabigat pa rin ang kanyang paghinga, ngunit ang mga mata ay bahagyang nawala ang hayop na anyo. Itinaas niya ang kamay, isang kilos na parang nagpapatahimik, kahit na ang kamay ay mas malaki at magaspang kaysa dati. Hindi tulad ng iniisip mo. Malalim at magaspang ang boses ni Baek Suhyok, nahirapan siyang magsalita. Nagbibiro lang ako sa isang kaibigan. Malaki ang mga mata ng babaeng kasamahan, halo ng takot at pagdududa. Namumula ang kanyang mga pisngi, marahil dahil sa pagkabigla o galit. Isang halatang kasinungalingan. Nagsalita siya ng nanginginig. Paano mo masasabi na biro lang ito, hindi niya natapos ang pangungusap? Ang imahe ng pagbabagong anyo ni Baek Suhyok, ang umbol, at ang nakakatakot na presensya ni mandirigma ng mga lasing Grimzo ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Muling sinubukan ni Baek Suhyok ng umiti. Sa pagkakataong ito, mas kakaiba pa kaysa sa una. Hindi pa ganap na bumalik sa normal ang mga kalamnan sa kanyang mukha, kaya ang ngiti ay parang isang masakit na grimace, ngunit may ilang imahinaryong rosas na bulaklak na lumilitaw sa paligid. Isang desperadong pagsisikap na magmukhang magiliw at walang panganib. Isang tuyot na tunog ang muling umalingaw-ngaw, ngunit tila mahina, parang isang daing. Nakatingin ng matindi ang babaeng kasamahan, hindi alam kung paano tutugon sa nakakatakot, ngunit medyo katawa-tawang tanawin. Nilunok niya ang kanyang laway, pilit na kumokontrol sa sarili. Sobrang hirap tiisin ang ngiti ni Baek Suhyok. O okay. Maniniwala ako sa'yo, kaya huwag ka nang tumawa. Sabi niya, nanginginig pa rin ang boses. Pumasok ka na. Kahit natatakot pa rin, marahil ay may bahagyang nararamdaman siya sa pagsisikap ni Baek Suhyok, o baka gusto na lang niyang matapos na ang kakaibang sitwasyong ito. Yumuko si Baek Suhyok, tahimik na pumasok sa lugar ng trabaho ng storya. Nakatayo si mandirigma ng mga lasing Grimzo, nakatawid ang mga braso, nakasandal sa pader, malamig ang tingin sa bawat galaw niya. Ang pinto na nasira ay umangal. Nanatiling tensyonado ang hangin. Nang pumasok si Baek Suhyok, biglang inangat ni mandirigma ng mga lasing Grimzo ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, parang baliw. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan, nilulusaw ang mga tunog ng makina at kaguluhan. Ito ang tawa ng may hawak ng kapangyarihan, ng taong nasisiyahan sa kawalan ng pag-asa at kahinaan ng iba. Tumigil si Baek Suhyok, nanigas ang katawan. Tumawa rin siya, ngunit ito ay isang pilit na tawa, puno ng pait at galit. Ang tawa niya ay parang isang nakapigil na ungol, isang mahina na pagtutol sa pangungutya ni mandirigma ng mga lasing Grimzo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng mga ugat ng dugo, hindi pa ganap na humupa ang pagbabago. Tumigil si mandirigma ng mga lasing Grimzo sa pagtawa, ngunit nanatili ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Baek Suhyok ng may paghamak. Baek Suhyok. Tinawag niya ang buong pangalan. Ito ba ang buhay na gusto mo? Nagtatrabaho ka ba ng oras-oras lang? Ang mga salita niya ay parang mga matutulis na punyal na sumaksak ng malalim sa dangal ni Baek Suhyok, na muling bumabalik sa isang nakaraan na pilit niyang itinatago. Lumiko si Baek Suhyok upang harapin si Sungmo, niyuko ang mga kamao ng mahigpit. Ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay nangingibabaw. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo, sabi ni Sungmo na may tinig na kalmado na nakakatakot. Dumating lang ako ngayon para makipag-usap. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang kurbata. Maaaring nagkamali ka ng intindi, pero hindi na sinisisi ng direktor ang mga pagkakamali mo. Lumapit si Sungmo ng isang hakbang, ibinaba ang boses. Gusto niyang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Tinitigan niya si Baek Suhyok ng mabuti, sinusuri. Kulang tayo sa tauhan, kaya bumalik ka na. Nakaungol si Baek Suhyok, nakayuko ang ulo, ang kanyang itim na buhok ay bumalot sa mga mata na puno ng magulong damdamin. Ang alok ni Sungmo ay parang isang di nakikitang pasanin na nagpapabigat sa kanyang mga balikat.
Tahimik si Sungmo, ngunit ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Dapat alam mo kung gaano kasimple ang trabahong iyon dahil naranasan mo na. Ipinagpatuloy ni Sungmo na parang nagpapaalala sa isang nakaraan na hindi kayang itanggi ni Baek Suhyeo. Lumapit siya ng isa pang hakbang, ang mga salita niya ay parang lason na ibinubuhos sa tenga ni Baek Suhyeo. Palagi kitang pinaalalahanan. Itinaas niya ang kamay, bahagyang itinulak ang salamin ng kanyang mga mata, may ngiting mayabang sa kalahating labi. Ang ipinanganak sa kahirapan ay hindi kasalanan, pero ang mamatay sa kahirapan ay isang kasalanan. Isang malupit na pilosopiya ng mga makapangyarihan, ng isang mundong pinamumunuan ng pera at kapangyarihan. Mahigpit na niyuko ni Baek Suhyeo ang mga kamao, ang mga ugat ay malinaw na namumukod tangi. Itinapat niya ang tingin kay Sungmo. Sa mga matang iyon, makikita ang paghihirap, galit, at isang hindi maipaliwanag na sakit. Isipin mo ang tungkol sa kapatid mong babae. Itinapon ni Sungmo ang isang matinding suntok, tinamaan ang tanging kahinaan ni Baek Suhyeo. Ang kapatid na babae. Ito ang dahilan kung bakit pilit niyang pinipiling mamuhay ng payak, ito rin ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang simpleng trabahong ito. Ngunit tila hindi siya pinapalampas ng nakaraan. Ano ang nagawa niya para tiisin ang mga ito? Patuloy na pinasidhi ni Sungmo ang sakit ni Baek Suhyeo na walang kahit kaunting awa sa tinig. Bumaling siya na parang tapos na ang lahat ng sasabihin. Bukas, pumunta ka sa Gapcheon Cult. Gapcheon Cult. Isang pangalang hindi pamilyar, ngunit may madilim na dating, isang misteryosong organisasyon na may kaugnayan kay Baek Suhyeo at kay Sungmo. Isa itong paanyaya o isang ultimatum. Biglang huminto si Sungmo na parang may naalala. Bumalik siya, tumingin kay Baek Suhyeo. Oh, napala. May isa pa. Nakatayo pa rin si Baek Suhyeo, hindi gumagalaw, ngunit ang buong katawan niya ay parang isang tensyonadong kwerdas na malapit ng maputol. Si Kwon Daegun ang taong tinalo ka. Ngumisi si Sungmo, muling binuksan ang isang mapait na pagkatalo ni Baek Suhyeo. Alam mo ba ang tungkol sa pinagmulan niya? Tanong ni Sungmo, matalim ang tingin, sinusuri. Kwon Daegun. Ang taong nagwagi laban kay Baek Suhyeo. Ang pagbanggit ng pangalang ito ay tila mas mahalaga pa kaysa sa paanyaya na bumalik sa Gapcheon Cult. Marahil, ito ang tunay na layunin ni Sungmo sa pagdating dito. Isang lumang alitan, isang lihim na kailangang ilantad. Ang langit sa umaga ay malinaw, may ilang puting ulap na dahan-dahang lumulutang. Ang araw ay sumisikat sa isang tahimik na pamayanan. Isang tanawin na ganap na kabaligtaran ng mga nangyari sa gabi sa Sampdoria. Patuloy ang buhay, payapa at walang iniintindi, hindi alam ang tungkol sa mga supernatural na puwersa, mga labang buhay at kamatayan na tahimik na nagaganap sa gitna ng lungsod. Marahil ito ang tahanan ni Baek Suhyeo at ng kanyang kapatid na babae, isang payapang lugar na pilit niyang pinangangalagaan. Inihahanda ni Suzy ang kanyang mga sapatos para pumasok sa paaralan. Tinanong ni Baek Suhyeo, hindi ka ba kakain ng almusal? Sumagot si Suzy, wala akong gana. Sa loob ng bahay, si Baek Suhyeo, nakasuot ng simpleng damit pambahay, hawak ang isang kahon ng gatas, iniabot kay Suzy. Ang dalaga ay nakauniporme ng estudyante, may mahabang itim na buhok, nakayuko ang mukha, may lungkot at bahagyang paglayo. Kaya dapat uminom ka kahit ng kaunti nito, sabi ni Baek Suhyeo, may bahagyang kahihiyan, sinusubukang magpakita ng malasakit. Ayoko, sagot ni Suzy, malamig ang tono, tinatanggihan ang pag-aalala ng kuya. Babalik ako mamaya. Sabi ni Baek Suhyeo, may bahagyang pagkadismaya at lumingon. Ang relasyon ng magkapatid ay tila may mga bitak. Ang pasanin ng nakaraan ni Baek Suhyeo ay marahil nakaapekto na rin sa pinakamamahal niyang tao. Nakatayo si Baek Suhyeo sa pintuan, pin. Kinabukasan, ang langit ay kulay abo, tulad ng kalagayan ni Baek Suhyeo. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang gusali, may mga batong pader na may kalawang, at isang naputlang karatula na may nakasulat na Gapcheon Orphanage. Ang mga bakal na bakod na may matutulis na tinik sa itaas ng pader ay parang tahimik na babala. Hindi ito mukhang isang marangyang T-cult na binanggit ni Sungmo, kundi isang lugar na tila nakalimutan, puno ng mga lihim at sakit. Sa loob ng isang madilim na silid, may mga pader na may kalawang at nagbabalat ng pintura, nakatayo si Sungmo na nakikipag-usap sa lalaking magulo ang buhok. Ang lalaking ito ay may magulo at kulot na buhok, nakasuot ng simpleng shirt, may mukha na parang walang pakialam sa mundo, hawak ang isang maliit na papel. Tila isa rin siyang miyembro ng organisasyong ito.
Pumasok si Baek Suhyok, niyuko ang mga kamay, handang harapin ang anumang naghihintay sa kanya. Nakarating ka na, unang sinabi ng lalaking magulo ang buhok, na may hindi magandang tingin kay Baek Suhyok. Lumiko si Sungmo, ang mukha ay malamig at mayabang gaya ng dati. Walang pagtanggap, puro tensyon ang bumalot. Nakatayo si Baek Suhyok sa gitna ng silid, nakasuot ng hoodie na nakatakip ang ulo, ang mukha ay nakatago sa anino, tanging ang matalim na mga mata ang nakikita. Ang liwanag mula sa bintana ay bumabagsak, bumubuo ng isang malabong aura sa paligid niya, na nagpapahiwatig ng kanyang misteryo at panganib. Baek Suhyok, sabi ng lalaking magulo ang buhok. Papunta na kami sa trabaho, paliwanag niya na parang dahilan sa kanyang presensya. Tumingala si Baek Suhyok, ipinakita ang matatag na mukha at walang takot na mga mata. Nagawa na niyang magdesisyon. Bago tayo gumawa ng kahit ano, sabi ni Baek Suhyok, matatag ang tinig, pag-usapan muna natin ang bayad. Hindi ito pagsunod, hindi ito takot. Hinarap ni Baek Suhyok si Sungmo at ang organisasyon niya ng may praktikalidad at hamon. Hindi niya papayagang magamit siya muli. Kung kailangan niyang bumalik sa dati, sisiguraduhin niyang makukuha niya ang nararapat sa kanya. Samantala, sa isang ganap na ibang mundo, ang araw ay sumisiklab sa isang paaralan. Mga modernong gusali, luntiang mga puno. Ito ang paaralan kung saan nag-aaral si Suzy. Isang payapang tanawin, kabaligtaran ng madilim at mapanganib na Gaption cult. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo si Suzy kasama ang dalawang kaibigang babae. Isang kaibigan na may maikling buhok, na may mapaglarong mukha, ay lumapit sa tenga ni Suzy. Suzy, bulong niya. Sa tutorial class ko, may isang gwapong kuya. Pinuri ka niya na maganda. Si Suzy, na may mahabang itim na buhok na nakabuhol sa balikat, malamig ang mukha at may bahagyang paglayo, ay hindi gaanong interesado sa sinabi ng kaibigan. Ang isa pang kaibigan, na may pixie cut, ay sumang-ayon. Ang tinutukoy mo ba ay si Kuya Min? Wow, astig. Ang gwapo niya talaga. Sabi niya si Suzy ang ideal niya. Wow, ang tapang. Mga usap-usapan ng mga batang babae na may unang pag-ibig, ganap na hiwalay sa komplikado at mapanganib na mundo na kinahaharap ni Baek Suhyok. Masiglang itinaas ng kaibigan na may maikling buhok ang kanyang telepono. Sa screen ay larawan ng isang batang lalaki na kaakit-akit ang itsura, hawak ang isang baso ng inumin. May larawan ako. Gusto mo bang makita, sabi niya. Ayoko, sagot ni Suzy, malamig ang tono, tinatanggihan ang pag-aalala ng kuya. Tumingin siya sa kanyang telepono, hindi man lang tiningnan ang larawan. Ay, sige na lang Sagot ng kaibigan na may maikling buhok, na may halong pagkabigla at pagkadismaya. Hindi pa rin sumusuko ang dalawang kaibigan, pilit na sinusubukang pukawin ang kuryosidad ni Suzy. Saan ka ba mahilig sa mga lalaki? Tanong ng kaibigang may maikling buhok, nakasandal ang kamay sa baba, mukha ay puno ng kuryosidad. Halimbawa, matangkad na lalaki, maskuladong lalaki. Tahimik na tiningnan ni Suzy ang itim niyang mahabang buhok na bahagyang kumikilos. Ang liwanag mula sa bintana ay pumailaw sa kanyang mukha, na nagpapatingkad sa kanyang mga matitingkad ngunit malamig na mga linya. Sandaling katahimikan, saka siya sumagot, may pantay na tinig na walang halong emosyon, ngunit may tagong misteryo. Isang lalaki. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa sagot ni Suzy. Basta't lalaki ay ayos na, dagdag niya, ang mga matay tila malayo ang tanaw. Ang kanyang pamantayan ay tila napakasimple na halos hindi ka panipaniwala, ngunit nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Nagtinginan ang dalawang kaibigan, saka muling nagbigay ng iba't ibang pagpipilian, sinusubukang alamin ang gusto ni Suzy. Yenre, paano naman itong tao? Isang kaibigan ang nagpakita ng isa pang larawan. Bata, maikling sagot ni Suzy, walang alinlangan. Paano naman itong opa na ito? Bata. Siya. Playboy. Paano naman siya? Ew. Napangisi si Suzy, isang bihirang ekspresyon ng hindi pagkasya. Ang mga maikli at matalim na komento ni Suzy ay lalong nagpagulo sa dalawang kaibigan. Tila walang sinuman ang pumapasa sa panlasa niya. Hahan. Pilit na tumawa ang kaibigang may maikling buhok, ramdam ang kawalang magawa sa pagiging mapili ni Suzy. Suzy, maghahanap pa kami ng iba, babalik kami ha. Tumayo ang dalawang kaibigan, marahil ay naramdaman nilang patay na ang usapan. Nananatili si Suzy sa kanyang upuan, tahimik, nakatingin sa labas ng bintana, tila nalulunod sa sariling mga iniisip. Nang medyo lumayo na ang dalawang kaibigan, nagsimulang magbulungan sila.
Medyo mapili ba yung babae na yan? Akala ko nga sabi niya basta lalaki ayos na. Kung base lang sa itsura eh. Tumingin sila pabalik kay Suzy, na nakaupo mag-isa, hiwalay sa maingay na kapaligiran ng silid-aralan. Hindi ba sila kapantay ni Kwon Daegun, bulong ng isang kaibigan? Ewan ko, sagot ng isa pa. Ano ba ang espesyal kay Kwon Daegun? Bahagyang lumingon si Suzy, parang narinig ang mga bulong ng dalawang kaibigan. Malamig pa rin ang kanyang mga mata, ngunit may kakaibang bagay, isang komplikadong damdamin na mahirap ipaliwanag. Tama ba, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Lumingon si Suzy sa bintana. Ang liwanag ay tumatama sa isang bahagi ng kanyang mukha, na bumubuo ng mga anino at liwanag. Hindi ko na rin alam di. Bulong niya sa sarili, isang bihirang pag-amin ng sariling pagkalito. Bakit nga ba espesyal si Kwon Daegun? Bahagyang kumunot ang mga mata ni Suzy, biglang bumalik ang mga alaala. Noong una, ako lumitaw sa isip ni Suzy ang imahe ni Baek Suhyok na mas bata pa, marahil mula sa maraming taon na ang nakalipas. Ang mukha ni, nasa sariling mundo pa rin si Suzy, ang magandang mukha, ngunit malamig ay bahagyang yumuko. Ang madilim na aura ay bumabalot sa kanyang mga panloob na monologo, tanda ng mga negatibo at misteryosong damdamin. Tinawag ko siyang Opa, naisip niya, ang mga labi ay nakatikom, dahil lang gwapo siya. Hinawakan niya ang ulo, ang mga mahabang daliri ay dumulas sa makintab na itim na buhok. Kitang-kita ang pagdurusa sa mukha. Pero hindi ko na alam. Ang tinig ng kanyang isipan ay puno ng desperasyon. Hindi ko rin alam kung bakit ako kumikilos ng ganito. Ang mga magkasalungat na damdamin, mga malabong alaala tungkol kay Kwon Daegun at marahil pati na rin sa kanyang kuya, si Baek Suhyok, ay nagpapahirap sa isip ni Suzy. Tila siya ay naipit sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa bukana ng silid-aralan, may isang maliit na anino, na may chibi na anyo na nakakatawa, ngunit ang mga mata ay puno ng tuso, lihim na nagmamasid kay Suzy. Siya ang Minjun, nakasuot ng uniforme ng estudyante, ang buhok ay nakatirik. Ang paglitaw ng karakter na ito ay nagdadala ng kaunting katatawanan, ngunit puno rin ng kahulugan. Naggangalit si Minjun, mukha'y puno ng galit. Kwon Daegun, ang tarantadong yan, bulong niya, puno ng pagkabigo. Nang sa wakas ay tinanggap na ni Suhyok, Baek Suhyok, na siya ang tao ni Suzy. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang komplikadong relasyon. Tila dati ay hindi tinanggap ni Baek Suhyok si Kwon Daegun, ngunit nagbago ang isip. At ngayon, pinapahirapan ni Kwon Daegun si Suzy. Ano ba talaga ang ginawa niya para marating ni Suzy ang ganitong kalagayan? Tanong ni Minjun, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit para kina Baek Suhyok at Suzy. Lumipat ang eksena sa paaralan sa dapit hapon. Ang gintong liwanag ng araw ay pumapailaw sa mga gusali, nagdadala ng malungkot ngunit romantikong atmosfera. Ang mga berdeng puno ay kontrast sa unti-unting madilim na kalangitan. Isang pagbabago, tanda ng mga bagong pangyayari na malapit nang mangyari. Naglalakad si Suzy sa bangketa kasama si Kwon Daegun. Sa likuran nila ay isang tindahan ng sorbetes. Salamat sa paghatid sa akin, sabi ni Suzy, may bahagyang pagkamagalang. Walang anuman, sandali lang, sagot ni Kwon Daegun, may malalim na tinig. Pero ayos ka lang ba? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahagyang hindi matukoy na damdamin. Mukhang naabala ka ng mga maling akala sa paaralan, dagdag ni Kwon Daegun, nakatingin ng diretsyo kay Suzy. Sinusubukan kong ipaliwanag sa kanila, pero hindi sila naniniwala, sagot ni Suzy, may bahagyang pagod at lungkot sa tinig. Ang mga chismis at maling akala sa paaralan ay tila nagpapahirap sa kanya. Biglang lumitaw ang isang alaala. Si Kwon Daegun ay hinahawakan sa kwelyo ng isang grupo ng mga tulisan, marahil mga dating kaibigan o mga mas batang kasamahan ni Baek Suhyok. Ano? Iiwan mo kami para ihatid si Suzy sa bahay, sigaw ng isa, mukha ay puno ng galit. Kaya pala pinili mo na siya, sabi ng isa pa, may pang-aasar na tinig. Ganoon din ako, sagot ni Kwon Daegun, ang mukha ay kalmado, ngunit nakakatakot, kahit nahawak siya. Si Suzy. Isang bagong pangalan ang lumitaw. Siya kaya ang dahilan ng mga maling akala na pinagdadaanan ni Suzy. Isang komplikadong love triangle ang unti-unting lumilitaw. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Magkasama pa rin naglalakad si Kwon Daegun at Suzy. Sana ay malutas namin agad ang chairman at ang mga tauhan niya, sabi ni Kwon Daegun, puno ng determinasyon. Chairman? Isang lihim na puwersa,
isang sindikato na kinakaharap ni Kwon Daegun at marahil pati ni Baek Soo-hyuk. Ang labanang ito ay tila mas malaki kaysa sa inaakala natin. Sana ay maging maayos ang lahat, sagot ni Suzy, may bahagyang kaba. Muling lumitaw si Minjun, nakaupo sa isang bangko sa parke, hawak ang isang pahayagan. Tinitignan niya ang mga nilalakad na si Kwon Daegun at Suzy na unti-unting bay. Ang matalim na mata ni Minjun ay tumitingin sa isang butas sa pahayagan. Ang pahayagan ay may kakaibang balita, webtoon creator sinisilip matapos makita Benji umbok si kanyang katawan. Sinabi hindi ili kakainin. Patuloy na minamasdan ni Minjun sina Kwon Daegun at Suzy mula sa malayo, hawak ang telepono na parang lihim na kumukuha ng larawan. May lumilipad na isa pang pahayagan na may headline na isang dragon Yanji ipinanganak as Gaption. Sino kaya ang dragon na ito? May kaugnayan ba ito sa Gaption cult o kay Baek Soo-hyuk? Baka naman lilipat siya ng panig, naisip ni Minjun, mukha ay puno ng kaba. Kung malalaman ni Soo-hyuk, Baek Soo-hyuk, tiyak na hindi na niya ikaw titingnan. Lumipat ang eksena kay Suzy, ang magandang babae na may mahabang itim na buhok, kaakit-akit na katawan, nakatayo na nakatapak ang mga braso, mukha ay puno ng kumpiyansa at bahagyang kayabangan. Pinalo niya ang paa ng matatag. Siguradong makakakuha ako ng ebidensyang hindi matitinag, naisip niya. Ang madilim na aura ay bumabalot sa kanyang mga salita, nagpapakita ng determinasyon at marahil isang planong paghihiganti. Nakatayo si Suzy sa harap ng salamin o marahil ay nakaharap sa isang tao. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang kurbata, ngumiti ng kaakit-akit. Naku, isang tinig ang sumigaw. Bakit ka ba ang ganda? Sandaling nag-alinlangan ang mukha ni Suzy. Ang kanyang magagandang mata ay may bahagyang lungkot habang nakatingin sa malayo. Ang katahimikang ito ay nagtatago ng maraming saloobin, marahil ay mga sugat mula sa nakaraan o mga planong lihim na binubuo. Nakatawid ang mga braso niya sa dibdib, may mukha na puno ng hamon at pagkadismaya. Paano kaya, naisip niya, iiwanan niya ako dahil sa batang kulot na yon? Ang batang kulot na binanggit niya ay tiyak na si Suzy. Ang alitan sa pagitan ng dalawang babaeng ito ay lalong naging malinaw. Nagsasanay pa kami ng jujitsu ng magkasama. Bumalik ang mga alaala ng mga panahong malapit sila kay Kwon Daegun na lalo pang nagpait sa kanya. Isang panibagong flashback ang lumitaw. Si Kwon Daegun ay may bitbit na si Suzy sa estilong prinsesa. Pareho silang nakasuot ng komportableng damit pantulog at tila nasa kanilang sariling bahay ang eksena. Sa itaas ay isa pang larawan na tila mas malapit na sandali sa pagitan nila. Bitbit sa estilong prinsesa, naisip niya, naaalala ang matatamis na alaala. Ako rin ang unang gumawa niyan para sa kanya. Ang selos at pakiramdam ng pagtataksil ay malinaw sa kanyang isipan. Hindi niya matanggap na pinili ni Kwon Daegun si Suzy. Nakatayo siya sa bangketa, pinagmamasdan ang likod ni Kwon Daegun na palayo na. May mukha ng paghamak at labis na kumpiyansa. Nagpapanggap lang siyang seryoso dahil isang beses lang nakidnap ang batang iyon. Naisip niya, minamaliit ang damdamin ni Kwon Daegun para kay Suzy. Siguro naman ay pinipilit lang niyang iligtas siya dahil sa pressure. Naisalba pa nga niya si Yang Jinmo. Naglalakad si Suzy sa kalye, sa likod niya ay magkakatabing mga tindahan. Lumingon siya, tila nakikipag-usap kay Kwon Daegun. Naiintindihan ko naman, sabi niya, may peking simpatsya sa tinig. Siguro ay napaka-lonely mo nang wala ako sa tabi mo ng ilang panahon. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Pero hindi ba't bumalik na ako ngayon? Huminto siya, tumingin ng diretsyo sa unahan. Kaya lumipat ang eksena kay Kwon Daegun, may malamig na mukha at matalim na tingin. Wala akong sasabihin sa'yo, sagot niya ng matindi, walang pag-aalinlangan. Napatigil si Suzy, nawala ang kumpiyansa sa mukha niya, pinalitan ng pagkabigla at kaunting pagsisisi. Sandali. Hindi ba masyado ba akong tumanggi sa kanya? Naisip niya ng tahimik, na may itim na aura na pumapalibot sa mga salita. Nagpapakita ng kalituhan at marahil ay kaunting kawalan ng pag-asa. Napatigil si Suzy, nawala ang kumpiyansa sa mukha niya, pinalitan ng pagkabigla at kaunting pagsisisi. Sandali. Hindi ba masyado ba akong tumanggi sa kanya? Naisip niya ng tahimik, na may itim na aura na pumapalibot sa mga salita, nagpapakita ng kalituhan at marahil ay kaunting kawalan ng pag-asa. Umupo si Suzy, niyayakap ang ulo, may mukha ng pagkataranta at pagsisisi. Patuloy ang itim na aura sa kanyang isipan. Sinusubukan ko lang maging mahirap kunin, sinisisi niya ang sarili. Paano kung hindi na niya ako kausapin?
Ang dating kumpiyansa niya ay tuluyang nawala, pinalitan ang takot na tuluyang balewalain siya ni Kwon Daegun. Parang bumaliktad ang laro ng pag-ibig niya. Biglang may batang boses na tumunog. Noon na, ate. Tumindala si Suzy, may mukha pa ring litong-lito. Ang batang kulot na may bahagyang kulot na buhok, nakasuot ng karong jacket, ay nakatayo sa harap niya. Mukhang inosente ang hitsura ng batang ito, ngunit may bahagyang tuso ang mga mata. Umiiyak dahil nawala. Sabi ng batang kulot, hawak ang telepono. Lumabas ang isang caption, marahil ay na-misinterpret niya ang batang ito dahil sa magkatulad na tunog sa Korean. Umupo si Suzy sa bangketa, may bag na may logo na C sa tabi niya. Nakaharap ang batang kulot, may mukha ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Tumindala si Suzy, may matalim na tingin at mukha ng pagkainis. Pinunasan niya ang luha. Hindi ito iyak dahil malungkot, kundi dahil galit. Ano nang akala mo, ilang taon na ako? Namumula ang mukha ng batang kulot, may luha sa mga mata, mukhang napakaawa. Hindi, sabi ng batang lalaki, may halong pag-iyak. Sabi ko, umiiyak ako dahil nawala ako. Sniff sniff. Ang nakakatawang hindi pagkakaintindihan na ito ay tila isang paraan para basagin ang tensyon. Ni. Tinignan ni Suzy ang kanyang telepono, marahil ay tinitingnan ang mapa. May bahagyang inis pa rin sa mukha niya. Medyo komplikado kasi nasa loob ito ng mga eskinita. Nakatayo ang batang kulot sa tabi, nakatingin sa kanya na parang naghihintay. Bahala na, sabi ni Suzy, biglang tumayo, lumingon at naglakad, ang mahabang itim na buhok ay sumabay sa galaw. Nagulat ang batang kulot, hindi inaasahan na aalis siya ng biglaan. Lumingon si Suzy, tiningnan ang batang kulot na may bahagyang kawalang pasensya. Bakit ka hindi sumunod, tanong niya. Bakit hindi ka sumama? Bagamat nagpapakita ng malamig na anyo, tila nagpasya pa rin siyang tulungan ang batang kulot. Nagniningning ang mukha ng batang kulot. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa labi niya, napapalibutan ng mga imahinaryong dilaw-orange na bulaklak, nagpapakita ng kagalakan at ginhawa. Ang kaakit-akit na anyo ng batang lalaki ay tila nagpapakalma sa inis ni Suzy. Magkasama silang naglakad sa daan. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay pantay-pantay. Maswerte ka, sabi ni Suzy, may bahagyang lamig pa rin sa tinig ngunit hindi na ganoon kasakit. Ginawa ko lang ito dahil hindi maganda ang pakiramdam ko at gusto kong maglakad-lakad. Isang dahilan na tila hindi ganoon kapanipaniwala, ngunit nagpapakita ng ibang aspeto ni Suzy, kahit na malakas at medyo mayabang, may puso pa rin siya. Ang biglaang pagkikita na ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang pagbabago para sa kanilang dalawa. Mabilis na tumakbo ang batang kulot kasunod ni Suzy. Noon na, sandali lang. Ang boses niya ay medyo nagmamadali. Ang mga sapatos nila ay kapansin-pansin sa kalsada. Itinaas ng batang kulot ang telepono, ang screen ay blanko. Pwedeng tingnan mo ulit ang mapa, tanong niya, may inosenteng mukha. Lumingon si Suzy, may bahagyang pagdududa sa mga mata. Ha? Yumuko si Suzy para tingnan ang telepono ng batang kulot. Ni. Nakatuon siya sa screen, hindi niya namamalayan ang isang malaking kamay na magaspang na abot mula sa likod. Narinig ang tunog ng gulong sa lupa, tanda ng paparating na sasakyan. Pasensya na, noon na, biglang sinabi ng batang kulot, ang tinig ay hindi na inosente kundi may bahagyang tuso. Sa sandaling iyon, hinawakan ng malaking kamay ang bibig ni Suzy mula sa likod. Isang malakas na tunog ang narinig. Lubos na nagulat si Suzy, hindi nakapaghanda ng tugon. Napigilan si Suzy, mabilis na tinakpan ng isang bag ang kanyang ulo. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang nangyari kundi mga ungol. Mabilis at propesyonal ang mga gumagawa ng pagdukot. Nakatingin lang ang batang kulot, walang ginawang pagsalungat. Lumalabas na ang inosenteng anyo niya ay isang bitag lamang. Isang puting van ang mabilis na tumakbo sa daan, ang tunog ng makina at pag-ikot ng gulong ay maingay. Nadukot si Suzy. Napakabilis ng pangyayari, walang nakapansin. Sa loob ng van, nakatakip pa rin ang ulo ni Suzy, mahigpit ang pagkakakadena ng mga kamay niya. Sinubukan niyang magpigil, may mga tunog ng pag-aalboroto, at ungol mula sa bag dalawang malalakas na lalaki ang mahigpit na humawak sa kanya. Hoy, hoy! Nanghihina na ang bata, sabi ng isa sa mga dukot, tila ang pinuno, nakaupo sa harap. Kasama rin sa sasakyan ang batang kulot, may malamig na mukha na nakakatakot, lubos na kaiba sa dating inosenteng anyo. Patahimikin siya ng kaunti.
Patahimikin siya, tanong ng isa pa, may bahagyang pag-aalinlangan. Ang pinuno, isang lalaking may malupit na mukha at masamang ngiti, ay lumingon. Kuskusin mo lang siya ng kutsilyo kahit saan, sabi niya, may malamig na tinig. Ganyan, titigil agad siya. Lumabas ang teksto na mandirigma ng mga lasing Grimzo, sa ibaba ng frame, marahil ay pangalan ng organisasyon o palayaw ng malupit na pinuno na ito. Ang langit ay pininturahan ng maliwanag na kulay kahel ng paglubog ng araw. Ang mga ulap ay dahan-dahang dumadaloy na parang babala ng isang hapon na hindi magiging payapa. Ang tahimik na tanawin na ito ay malapit ng masaksihan ang isang kapanapanabik na habulan. Sa gitna ng maingay na mga sasakyan ng lungsod, si Minjun, na nakasuot ng uniforme ng estudyante na medyo gusot na, ay hingal na hingal. Mahigpit niyang hinahawakan ang mga hawakan ng tulay, pilit na bumabawi ng hininga matapos ang mahabang paghabol sa kanyang target. Huff-huff. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mga tinik, binabasa ang kwelyo ng kanyang kamiseta. Nagngangalit si Minjun, ang kanyang mga kayumangging mata ay nagliliwanag ng galit at kawalang makapangyarihan. Pest ni! Bulong niya, tumingin pababa sa kalsada sa ibaba. Sila pa ang gustong sumakay sa kotse. Mula sa posisyon ni Minjun, nakita niya si Kwon Daegun na nagbubukas ng pinto ng puting SUV para kay Suzy, ang inosenteng kasintahan niya. Sakto habang sinusundan ko sila ng maayos, bulong ni Minjun sa sarili, unti-unting sumisingit ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang puting marangyang Mercedes ay dumaan sa harap ni Minjun, iniwan siyang nag-iisa sa tulay. Ang tunog ng makina ay parang sumisirit sa kanyang kawalang pag-asa. Pababa. Wala siyang magawa kundi titigan ito. Unti-unting nawala ang sasakyan sa likod ng isang kurbada. Dahan-dahan niyang pinisil ang hawakan. Ang pakiramdam ng kawalang makapangyarihan ay sumasakop sa kanya. Nakakainis talaga eh. Mahigpit niyang niyuko ang mga kamao. Kung ayokong mawala si Suzy sa kamay ng gago na si Kwon Daegun. Itinaas ni Minjun ang ulo, ang mga mata ay nagliliwanag ng matibay na determinasyon. Kailangan kong magkaroon ng malinaw na ebidensya na isa lang siyang salbahe, na palipat-lipat lang sa mga babae. Pinaalab niya ang kanyang sarili ng hangaring maghiganti at protektahan ang minamahal. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang screen ay nagpapakita ng sunod-sunod na mga missed call mula kay Suhyok at Suzy. At saka, kunot ang noo ni Minjun, halatang nag-aalala, bakit hindi sumasagot si Suhyok at si Suzy. Lalong lumalakas ang kanyang pag-aalala. Sa isang ibang silid, ganap na kabaligtaran ang atmosfera. Ang sahig ay malamig, may mga pira-pirasong basag ng gamit, mga piraso ng sirang kahoy. Ang isang pares ng itim na sapatos na pang-sports ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang may-ari nito ay nananatiling misteryo. Si Suhyok, may malamig na mukha, ay nakayuko at nakikinig. Sa harap niya, si Sungmoo, na may itim na balat at nakasunglases na halos natatakpan ang buong mukha, ay nagsalita ng malalim at magaspang, "Kumusta na? Bumalik sa trabaho pagkatapos ng mahabang panahon, ano ang pakiramdam?" Isang tanong na may maraming kahulugan, nagpapahiwatig ng mga komplikadong kaganapan na paparating. Sumagot si Suhyok ng kalmado, ngunit ang mga mata ay hindi kumikibo, gagawin ko ang anumang bagay, basta't mabibigyan ng magandang bayad. Tumawa si Sungmoo ng may pang-insulto, gusto ko ang pagiging mature mo. Nagpatuloy si Sungmoo, na may bahagyang pangungutya, habang inaayos ang kanyang salamin, hindi ko maintindihan kung paano mo matiis ang pagiging bata-bata mo, na nagpapanggap na lider sa paaralan na parang bata. Isang ngiting mapanukso ang lumitaw sa mukha ng lalaking naka-vest. Sabi niya nang may kahulugan, sa tingin ko hindi mo na ito matatawag na pagiging bata-bata, di ba? Tiningnan niya si Suhyok. Kahit si dakilang baek Suhyok ay natalo. Pagkatapos ay umiling siya ng may kuryosidad. Ano ba talaga ang klase ng tao ang batang iyon? Ha? Tumawa ng malakas si Sungmoo, yumuko at nagtanong, may kasunduan ba kayo? Hindi naman pwedeng matalo ka sa isang high school na bata, di ba? Tumayo ng tuwid si Suhyok, walang ekspresyon sa mukha. Ako ni. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay matatag na sinabi, simple lang, natalo ako. Wala nang ibang sasabihin. Ang magulong tanawin sa likod niya ay lalo pang nagpalala ng tensyon. Tumingin si Suhyok ng diretsyo sa lalaki. Umalis na tayo kung tapos na tayo. Malamig ang kanyang boses, ayaw nang palalimin pa ang usapan. Tahimik lang ang lalaki, pinagmamasdan siya ng maingat. Lumiko si Sungmoo at naglakad patungo sa elevator, pinindot ang buton. Kung tapos na, lumabas na. Sabi niya ng malakas.
Dadaan pa tayo sa isang lugar bago magdilim. Nakatayo si Suhyok ng mag-isa sa marangyang ngunit malamig na silid, ang chandelier ay nagliliwanag sa kanyang matulis na mukha na puno ng pag-isip. Nakatayo si Suhyok ng mag-isa sa marangyang ngunit malamig na silid, ang chandelier ay nagliliwanag sa kanyang matulis na mukha na puno ng pag-isip. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tanaw, nagtatago ng mga hindi madaling maintindihan na bagay. Isang baseball, isang kamay na naglalaro ng baseball. Ah, si Kim Chon pala yon. Isang kamay ang naglalaro ng baseball. Ah, si Kim Chon pala yon. Mukhang pinapalipas niya ang oras sa bola. Dumating ang puting van na may malapit na paradahan. Si Sung Moo, puno ng panlilinlang, ay bumaba mula sa passenger seat, tumingin kay Kim Chon sa pamamagitan ng bumababa na bintana. Gusto mo bang maglaro ng catch o ano? May bahagyang pangungutya ang kanyang tinig. Dalawang lalaki ang nakaupo sa loob ng sasakyan, may bahagyang tensyon sa hangin. Tinanong ni Sung Moo, ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, nakatingin sa unahan, kumusta si Baek Suhyok? Si Kim Chon, na may malamig na mukha, ay sumagot, hindi siya talaga tumututol sa trabahong ito. Nakatawid ng mga braso si Sung Moo, mukhang nag-isip. Pero, dagdag ni Kim Chon ng pantay ang boses, nanahimik siya kapag binabanggit si Kwon Dae-gun. Nagkunot noo si Sung Moo, may dahilan ba para dyan? Hindi naman sila magkaibigan. Bahagyang itinulak ni Sung Moo ang kanyang salamin, ang mga mata ay kumislap ng talas. Ang pangunahing layunin ni Baek Suhyok ay kumita ng pera. Tiniyak niya. Pero mas mahalaga, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kapatid niyang babae. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang boses ay bumaba, puno ng hinala. Kaya, ang dahilan kung bakit hindi niya pinag-uusapan si Kwon Dae-gun ay isang bagay lang. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagkonklusyon, marahil may kinalaman siya sa kapatid niyang babae. Tumingin si Kim Chon sa lalaking naka-vest, may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. Pwede ko bang sabihin ito kay Balmang? Yumuko si Sung Moo sa likod ng upuan, nakatawid ang mga braso, tumingin kay Kim Chon ng may babala. Siyempre hindi. Maikli ang sagot niya. Lumiko siya patungo kay Kim Chon, ang tinig ay puno ng pagbabanta. Gusto mo bang makita ang isa pang aksidente? Lumipat ang eksena sa isang tahimik na pantalan sa ilalim ng bituin sa gabi. Ang mahina na ilaw mula sa isang lumang bodega ay nagdudulot ng nakakatakot at misteryosong atmosfera. Marahil ito ang susunod nilang destinasyon, kung saan naghihintay ang mga lihim at panganib. Sa ilalim ng isang tulay, ang lugar ay basa at madilim, may ilang maliliit na sinag ng ilaw mula sa malayo. Ang damuhan ay manipis, ang katahimikan ay nakakakilabot. Si Suzy ay nakatali ang mga kamay at paa gamit ang lubid ng isang binatang naka-hoodie na itim. Mukhang natatakot si Suzy, habang ang binata ay medyo clumsy. Hoy, sigaw ng binata, medyo naguguluhan ang boses. Dahan-dahan lang. Kahit na nakatali, pilit na nagpapakatatag si Suzy. Kung masaktan ang balat ko, sasagot ka ba? Sigaw niya, tumitig ng diretsyo sa kidnapper. Ang binata ay nagmumura lang, pasensya na eh. Habang patuloy na inaayos ang lubid. Isang kasama pa, na mukhang mas matanda, ay lumapit na may nakasimangot na mukha. Tumahimik ka, tita. Malakas ang boses niya. Nagulat si Suzy. Hindi mo ba alam na kinidnap ka, dagdag pa niya ng may pang-insulto. Nagliyab ang mga mata ng babae. Anong tawag mo sa akin, naggangalit siya. Mukhang hindi napansin ng lalaki ang panganib. Bingi ka ba? Tita, kinidnap ka ni. Bago pa niya matapos ang pangungusap, tinapak siya ni Suzy gamit ang nakatali niyang paa ng malakas. Gusto mo bang mamatay, sigaw niya. Ano? Tita ba? Ang isa pang lalaki na nagtatali sa kanya ay natakot at nag-urong, ako bawin ko. 8-8. Ang lalaki na natapak ay nakahiga sa lupa, niyayakap ang tiyan at sumisigaw. Ang lalaki na nagtatali sa babae ay namumutla ang mukha, nagmamakaawa, palayain mo muna siya, pakiusap, hayaan mo kaming itali ulit siya. Nauutal siya. Kung ganito, mamamatay tayong lahat. Mula sa malayo, isang lalaki na may puting buhok, na tila leader, ay nagsalita ng malamig, tapos na ba ang pagtali sa bata? Tatlong kasama na nakikipagbuno kay Suzy ay natigilan. Dali na, utos niya. Oo po, sabay-sabay nilang sagot, pilit na kinokontrol ang matinding paglaban ni Suzy. Sa wakas, mahigpit na natali si Suzy, nakasandal sa isang konkretong pader. Tatlong kasama ang nakapila, hinal na hinal. Dahan-dahang lumapit si Balmang, malamig ang titig kay Suzy. Tumaas ang tensyon sa hangin.
Isa sa mga kasama, marahil ang unang inatasang magtali sa babae, ay tumingin kay Suzy ng may bahagyang awa at kuryosidad. Kahit na nakatali, nanatili ang matatag na ekspresyon ni Suzy, ang mga mata ay hindi natatakot. Tumingin si Suzy sa mga taong nasa harap niya, may isang mabilis na pag-isip na dumaan sa kanyang ulo. Hindi sila mukhang mga pasaway na bata. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng komplikadong damdamin, halo ng pag-ingat at kaunting hindi maipaliwanag na pakiramdam. La Suzy. Tumaas ang tensyon sa hangin. Isa sa mga kasama, marahil ang unang inatasang magtali sa babae, ay tumingin kay Suzy ng may bahagyang awa at kuryosidad. Kahit na nakatali, nanatili ang matatag na ekspresyon ni Suzy, ang mga mata ay hindi natatakot. Tumingin si Suzy sa mga taong nasa harap niya, may isang mabilis na pag-isip na dumaan sa kanyang ulo. Hindi sila mukhang mga pasaway na bata. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng komplikadong damdamin, halo ng pag-ingat at kaunting hindi maipaliwanag na pakiramdam. Si Balmang, na may bahagyang ngiting puno ng kahulugan, ay tumingin sa babaeng nakatali. Ikaw ba ay Tumigil siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy, Baek Suzy, tama ba? Kapatid ni Suhyok. Ngumiti siya ng malaki, ipinakita ang puting mga ngipin at ang mga matang puno ng panlilinlang. Ngayon naiintindihan ko kung bakit siya sobrang nagbabantay sa'yo, sabi niya, may pahabang tono na puno ng kahulugan, pagkatapos niyang makita ka ng personal. Si Baek Suzy, kahit na mahina ang kalagayan, ay nanatiling nakataas ang ulo. Alam mo ba ang kapatid kong lalaki? Tanong niya, may bahagyang pagkagulat sa tinig. Tumawa ng malakas ang leader, ha? Alam ba? Matalik kaming magkaibigan. Napikit ang noo ni Suzy, matalim ang tingin sa harap ng kalaban. Bakit hindi mo siya tawagan ng direkta? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Lumapit ng bahagya ang leader, ang mukha niya ay nagpapakita ng kasiyahan. Bakit palagi akong ginugulo kapag binabanggit ang kapatid kong lalaki? Dagdag ni Suzy, may bahagyang pang-insulto sa tono. Tanga ka. Nagningning ang mata ng leader ng isang mapanganib na sinad. Walang kahit isang tunay na lalaki dito, sabi niya, pagkatapos ay tumingin ng matagal kay Suzy. Ikaw, Lee. Yumuko siya, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Suzy. Natakot ka, hindi ba? Ang kanyang tinig ay puno ng hamon. Hindi natitinag si Suzy, na natiling matatag ang kanyang mga mata. Sobra kang magsalita, sagot niya. Tumawa ng mapanukso ang leader, huwag kang matakot, hindi kita gagawa ng kahit ano. Tumayo siya ng tuwid, nakatawid ang mga braso sa dibdib, may kumpiyansang mukha. Wala akong kinalaman kay Suhyok, anya. Kung meron, personal ko na siyang hahanapin. Huminto siya, tumingin kay Suzy na may malalim na kahulugan sa mata. Ang dahilan kung bakit dinala kita dito ay hindi iba kundi. Namulat ang mga mata ni Suzy, may bahagyang pagkalito sa mukha nang marinig ang mga sumunod na salita. Ngumiti ng mapanlinlang si Balmang, ipinakita ang matutulis na mga ngipin. Narinig ko na natalo si Baek Suhyok sa kanya, sabi niya, puno ng kasiyahan. Iyon ang dahilan kung bakit dinala kita dito, para pilitin si Kwon Daegun na hanapin kami. Kukukunyi. Nakayuko si Suzy, tinakpan ng kanyang itim na buhok ang kanyang ekspresyon. Tama ang tawag mo sa taong iyon, bulong niya, mahina ngunit matatag ang tinig. Nagulat ang leader, ha? Biglang itinaas ni Suzy ang ulo, matalim ang tingin na parang punyal, tumingin ng diretsyo sa leader. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Kung may kailangan kang ayusin kay Kwon Daegun, sabi niya, puno ng hamon, syempre, dapat sa akin ka lumapit, kay Baek Suzy. Medyo nagulat ang leader sa pagbabago ng saloobin ni Suzy. Tinignan niya ang mga tauhan na nakatingin ng walang alam. Mukhang hindi kayo mga hangal na walang kwenta, dagdag ni Suzy, puno ng kumpiyansa ang tinig. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa mga tauhan, mga bata, kunin niyo ang telepono ko. Samantala, sa isang apartment sa ibang bahagi ng lungsod, ang mga ilaw mula sa mga gusali sa paligid ay sumasalamin, bumubuo ng pamilyar na tanawin ng lungsod sa gabi. Sa loob ng maliwanag na apartment, nakaupo si Kwon Daegun sa harap ng isang babaeng may kayumangging buhok, na mukhang nag-aalala. Ang taong sumusubaybay sa atin, tanong ng babae, may bahagyang nanginginig na tinig, kilala mo ba siya? Inilagay ni Daegun ang kamay sa balikat ng babae, upang siya ay maaliw, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Isang babae, marahil ang may-ari ng bahay o katulong, na may suot na apron, ay lumabas mula sa kusina, may ngiting nagulat. Sinusubaybayan ka, tanong niya kay Daegun. May sumusubaybay ba sa'yo? Umangat lang ang balikat ni Daegun, siguro.
Dinala ng babae na may apron ang isang mainit na palayok ng sabaw, inilagay sa mesa. Tiningnan ni Daegun at ng babae ang sabaw ng may interes. Oh, sabi ni Daegun, ikaw ba ang nagluto nito? Sumagot ang babae, tama ba? Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Tumingin ang babae na may apron kay Daegun ng seryoso. Ano ang ibig mong sabihin sa siguro? Tanong niya ng masinsinan. Sino ang taong iyon? Huminga ng malalim si Daegun, sumagot, sa palagay ko sila ay mga tao ni na Baek Suhyok at Baek Suzy. Nakaupo si Kwon Daegun sa harap ng babae na may apron, may bahagyang nag-isip na ekspresyon. Siguro ang tinutukoy mo ay si Ham Sun-jin, sabi niya. Wala silang kinalaman sa Gapcheon cult. Tumingin ang babae na may apron kay Daegun ng seryoso. Hindi natin masasabi na wala silang kinalaman. Seryoso niyang ipinaliwanag. Dati, nagtrabaho si Baek Suhyok para sa Gapcheon cult. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, may kahulugan ang tono, tumigil siya sa pagtatrabaho sa kanila dahil sa chairman, kaya marahil hindi mo iniisip na may kinalaman siya sa kanila. Tiningnan niya si Daegun. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Nakinig si Daegun, may halong tensyon ang mukha. Tumingin ang babae na may apron kay Daegun ng matatag. Susurin ko ito, tiyakin niya. Biglang umalingas-ngas ang telepono ni Kwon Daegun. Lumabas sa screen ang pangalan ng tumatawag, Baek Suzy. Tumingin siya ng matagal sa telepono, may komplikadong ekspresyon. Lumitaw ang mga opsyon na reject at accept. Sa lugar kung saan nakakulong si Baek Suzy, isang tauhan ang nagbigay ng telepono sa kanya. Hello? Ang tinig ni Suzy mula sa kabilang linya, may bahagyang nanginginig ngunit pinipilit maging kalmado. Nakikinig ang leader at mga tauhan sa paligid. Hello? Oh, sumagot ka na, sabi ni Suzy, may bahagyang ginhawa sa tinig. May gusto akong sabihin sa'yo. Nilapit ni Kwon Daegun ang telepono sa kanyang tainga, may tensyon sa mukha. Ang kwento ay Nag-aatubili siya. Ako ni. Sa kabilang linya, si Suzy, na may mga kamay na nakatali sa likod, ay tumingin ng diretsyo sa screen ng telepono na hawak ng isang tauhan. Kinidnap, sabi niya, pilit na nagpapakita ng kahinaan ang tinig. Pwede mo ba akong iligtas? Napikit ang noo ni Kwon Daegun, nakikinig. Nasa ni? Sabi ni Suzy, pagkatapos ay lumingon at tanungin ng mahina ang tauhan sa tabi, Hoy, saan daw ba tayo? Bumulong ang tauhan. CJ. Bumalik si Suzy sa tawag. Hello. Ang lokasyon ay ipapadala ko sa iyo ang mapa. Huminga ng malalim si Kwon Daegun, may pagdududa sa mukha. Hani. Mas nilapit niya ang telepono sa tainga. Ano ang ginagawa mo? Sa kabilang linya, si Baek Suzy, na hawak ng isang tauhan ng telepono, ay may bahagyang naguguluhang ekspresyon, ha? Lumiko si Kwon Daegun paharap sa dalawang babae sa apartment, may bahagyang inis sa tinig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsyo. Sabi niya sa telepono. Sabi mo walang sasabihin sa akin, tapos gagawan mo pa ng halatang biro ito. Naging malamig ang tingin ni Kwon Daegun. Kung gusto mong makipag-usap ng ganito, huwag mo na akong tawagan. Ang tinig niya ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko akalain na ganito kali. Nakakadismaya. Pagkatapos niyang magsalita, pinutol niya ang tawag. Napatigil si Baek Suzy sa kabilang linya, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha. Ha? Sinubukan ni Suzy na sumagot, hindi naman ganun, ngunit kinuha na ni Balmang ang telepono mula sa kamay ng tauhan. Ibigay dito, sabi niya ng mahigpit. Inilapit ni Balmang ang telepono sa tainga, sumigaw ng malakas, galit ang mukha, Hoy, gago. Sigaw niya. May problema ka ba sa pag-unawa? Tiningnan niya si Baek Suzy na nakatali, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabanta sa telepono, hindi mo ba iniintindi kung ano ang mangyayari sa kapatid mong babae? Mahigpit niyang hinawakan ang telepono. Gagawin kong dugot-gulo ang katawan niya na hindi mo napapansinin, ha? Isang tauhan ang tumingin kay Baek Suzy ng may awa. Ate, ayos ka lang ba? Ang isa pa ay tumawa ng mapanukso, naghiwalay na ba kayo? Puhaha! Nakakatawa pagkatapos magpakakumpiyansa. Yumuko si Suzy, hindi nagsalita. Patuloy si Balmang sa pagsigaw sa telepono na naputol na ang linya. Ano? Hello? Tiningnan niya ang screen ng telepono pagkatapos ay ang tauhan. Ano? Pinutol niya na? Itinaas ni Baek Suzy ang ulo, may luha sa mga mata, bulong sa sarili, na dismaya.
Nadismaya siya sa akin. Tumingin si Balmang ng matagal, may pagdududa sa mukha. Hoy, sabi niya. Sigurado ka ba? Tiningnan ni Balmang si Baek Suzy ng maingat. Ano ba? Tanong niya, puno ng pagdududa. Sigurado ka ba na kailangan ka namin para dumating si Kwon Daegun eh? Kahit na nakatali pa ang mga kamay ni Baek Suzy, pilit niyang ipinakita ang lakas. Sigurado ako, tiyakin niya, ang mga mata ay nagningning ng determinasyon. Ibalik mo ang telepono sa akin. Tatawagan ko siya dito mismo. Hawak ni Balmang ang telepono, tumitig kay Suzy na may pagdududa. Manahimik ka muna, sabi niya. Huminga siya ng malalim, bulong sa sarili, ha? Sinabi ko na naayusin ko ito, siguradong nagmamadali siya. Ang screen ng telepono ng leader ay nagpapakita ng isang numero na may pangalang Lee Song-eng. Bulong niya, sige na, gago. Lumiko si Balmang, iniutos sa mga tauhan, siguraduhing matawag siya dito bago ako bumalik. Itinuro niya si Suzy. Masunurin ang mga tauhan, oo po, boss. Nagulat si Suzy at tumingin, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng basta umalis, sigaw ni Suzy, pilit na lumalaban. Hindi lumingon si Balmang, unti-unting nawala ang kanyang likod sa dilim. Yumuko si Baek Suzy, ang mahabang itim na buhok ay nagtago sa kanyang naguguluhang mukha. Ang mahina na ilaw ay sumasalamin sa kanyang namumugong mga mata, puno ng pag-aalala at kawalang magawa. Huminto ang pamilyar na puting van ni Sungmoo sa harap ng isang karaoke bar na maganda ang itsura, ngunit may mga lihim na madilim. Ang mga neon light ay kumikislap, sumasalamin sa katawan ng sasakyan. Sa loob ng magulong opisina, nakatayo si Sungmoo at tumitingin sa labas ng bintana. Madilim ang silid, may mahina lamang na ilaw mula sa labas, na nagdudulot ng tensyon sa paligid. Nakikipag-usap si Sungmoo sa telepono, may halong pagkabigla at inis sa mukha. Ha, anong nangyayari, sabi niya sa telepono. Tumingin siya sa kalsada sa ibaba, tila may away o insidente. Hindi ba ito ang lugar na ako ang responsable? Ang lalaking naka-vest, marahil ay nakatataas kay Sungmoo, ay nakikipag-usap sa telepono sa loob ng sasakyan, malamig ang ekspresyon. Pinapadala ko na si Baek Suhyok para ayusin ito, sabi niya. Labis na nagulat at medyo nagalit si Sungmoo sa kabilang linya. Ano, sigaw niya. Plano ko sanang ako mismo ang ayusin. Nakakunot ang noo si Sungmoo, seryoso ang tono. Hindi ka na batay. Sabi niya. Hindi mo ba alam na mahalaga ito? Nagdingit-ngit si Sungmoo, pilit kinokontrol ang galit. Alam ko, gago, malakas ang kanyang tinig. Kaya nga ako ang nag-aasikaso ng mahalagang bagay na ito, napahinto siya, pagkatapos ay mahina ang boses, Balmang. Hindi natitinag si Sungmoo. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, utos niya. Huwag mo nang isipin ang mga hindi kailangan. Sandali siyang tumigil, pagkatapos ay may halong pang-insulto, bakit hindi mo kaya ang isang bagay na kaya naman ni Baek Suhyok? Nabigla si Sungmoo, namula ang mukha sa galit. Ano nang sinabi mo, natigilan siya? Hindi pinansin ni Sungmoo, nagpatuloy sa pag-utos, paparating na ang direktor. Bumalik ka na sa ampunan. Pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Galit na galit si Sungmoo, sinipa ang isang kahon malapit doon. Ang tunog ng metal na bumangga ay sumabog sa madilim na silid. Pang! Bom! Nagginit-ngit siya, nakapikit ang mga mata sa galit. Sino ba ang iniisip mong ikukumpara mo sa akin, galit niyang sambit. Si Baek Suhyok. Ang gago na iyon ay isang puppet lang, samantalang ako ay isa sa mga leader. Pinigil niya ang kanyang kamay. Hintayin mo lang Tumingin si Sungmoo sa labas ng bintana, may determinasyon at galit sa mga mata. Pipilitin kitang kilalanin ako. Ang tanawin sa labas ay sa ilalim ng tulay kung saan nakakulong si Baek Suzy. Nakatayo pa rin si Baek Suzy, nakatali ang mga kamay, ang buhok ay nagtago sa kanyang mukha. Nakatayo ang dalawang tauhan na nagbabantay sa kanya, tahimik na nakakatakot ang paligid. Isa sa mga tauhan na nagbabantay kay Baek Suzy ang nagsalita, may halong pag-aalinlangan, kailangan ko bang luwagan ang tali kung masyadong mahigpit? Bahagyang tumingin si Suzy, pagkatapos ay malamig na sagot, hindi na Tumingin si Suzy sa mga kabataang nasa harap niya, may halong kuryosidad at awa ang tingin. Bakit niyo ginagawa ang mga ganitong bagay? Tanong niya. Alam ba ng mga magulang niyo? Sagot ng isa, malungkot ang boses, wala kaming mga magulang. Sumingit ang isa pa, may mga magulang ako pero hindi ako sigurado kung buhay pa sila. Ang pangatlo, na mukhang mas matanda, ay nagalit, para na rin silang walang magulang, gago.
Bago pa makapagsalita ang tinawag na gago, may malamig na boses na umalingaw-ngaw mula sa likod. Lahat kami ay mula sa Gaption Orphanage. Hindi pa niya natatapos ang sinabi ay lumitaw na si Balmang, nagsenyas na tumahimik siya. Hoy, tumahimik ka. Lumapit si Balmang, tumingin sa mga tauhan at kay Baek Suzy na may mapanuring tingin. Anong ginagawa nyo? Tanong niya, puno ng pagdududa. Naging magkaibigan na ba kayo sa maikling panahon na yon? Lumiko siya sa mga tauhan, may halong pagkadismaya ang boses. Nasaan si Kwon Daegun? Galit niyang tanong. Akala ko sinabi ko na kayong tawagin siya dito. Ang isang tauhan ay natigilan, takot ang mukha, hindi na niya sinasagot ang tawag pagkatapos umalis ang boss. Hindi pa niya natatapos ay sinipa siya ni Balmang ng malakas. Bam! Bumagsak ang tauhan sa lupa, hawak ang tiyan sa sakit. Nagulat si Baek Suzy at ang dalawang natitirang tauhan sa pangyayari. Bang! Hinila ni Balmang ang buhok ng isa pang tauhan, galit na sigaw, akala mo ba naglalaro ka dito? Mas higpit niyang hinawakan. Akala mo ba nagbibiro ako? Tumingin siya sa mga nanginginig na tauhan. Mga gago. Sigaw niya. Sinabi ko na kayong tawagin siya dito bago ako bumalik, hindi ba? Sigaw ni Baek Suzy, pilit pinipigilan si Balmang na magalit sa mga tauhan. Tigilan mo! Lumaban siya. Bakit niyo sinasaktan ng mga bata? Ano ba ang kasalanan nila? Ako ang hindi nakatawag sa kanya dito. Lumiko si Balmang kay Suzy, may mapanlinlang na ngiti sa labi. Tama ka, sabi niya, may halong pangungutya. Alam mo iyan. Kasalanan mo na hindi mo siya matawag dito. Lumapit siya kay Suzy, yumuko at tumingin sa kanya. Kaya ngayon, dapat kang mag-isip ng ibang plano, sabi niya. Isang bagay na kaya mong gawin. Bigla siyang pinisil ang kanyang noo, na parang may naisip. Oh, sandali lang, sabi niya, may nakakatakot na ngiti. Bakit hindi ko naisip ito noon pa man? Nagningning ang mga mata ni Balmang ng matalim na tingin. Lumingon siya sa mga tauhan. Dito kayo, utos niya. Ibigay niyo ang telepono ng babae. Isang nanginginig na tauhan ang nagbigay ng telepono sa leader. Kinuha niya ito, umiti ng may kasiyahan. Sige na, sabi niya. Ganyan lang. Itinaas ni Balmang ang telepono, itinuro ang kamera kay Baek Suzy at sa mga tauhan. Tumayo kayo sa tabi niya, utos niya sa isa. Ipinakita ng screen ng telepono ang larawan ni Suzy na nakatali, kasama ang isang takot na tauhan. Magandang anggulo ito. Tumingin siya sa screen, may malupit na ngiti sa mukha. Sage Eve. Mahabang tono ang boses niya. Simulan na. Walang larawan 119. Hawak pa rin ni Balmang ang telepono, nakatitig sa screen, marahil tinitingnan ang mga kuha o video. Ano sa tingin mo? Tanong niya, mayabang ang boses. Isang bagay na magpapadali kay Kwon Daegun na pumunta dito. Kailangan ko lang ipadala sa kanya, kahit anong bagay, larawan man o video. Larawan numero 121, medyo natakot din si Suzy. Larawan numero 122, ano? Ano pang hinihintay mo? Isang boses na magaspang at puno ng pagbabanta ang umalingaw-ngaw, pumutol sa nakakakilabot na katahimikan. Natakot ang mga bata. Larawan numero 123, gago talaga. Malakas ang boses ni Balmang, may galit na kumikislap sa mga mata. Bilisan nyo, wala na tayong maraming oras. Larawan numero 124, tara na. Iniutos niya, itulak ang isa sa kanila. Gagawin ko ito, kayo naman ang magkuha ng larawan. Tiyak na mapapahamak kayo, may halong pagbabanta at kapabayaan ang tono niya. Ang babaeng nakatali, nakayuko sa lupa, may walang pag-asa na paghingi ng tulong sa mga mata. Ang dalawang natitirang tauhan, na natatakot, ay nag-aalangan pa rin, hindi alam ang gagawin. Larawan numero 125, biglang may ibang boses na umalingaw-ngaw, malalim at makapangyarihan, na sumira sa mabigat na atmosfera. Hindi na kailangan. Ang boses ay parang malamig na hangin, ngunit may nakatagong babala. Larawan numero 126. Nagulat ang dalawang binata, nagkatinginan, malalaking mga mata na puno ng pagkalito. Larawan numero 127, isang anino ang dumaan ng mabilis. Tumalon ito ng matatag sa lupa, na parabang yumanig ang paligid. Ang binatang may itim na buhok at matatag na mukha ay kumilos na. Ang ilaw mula sa stadium ay sumilay, bumuo ng isang malabong liwanag sa paligid niya, parang isang tagapagligtas na lumitaw mula sa dilim. Larawan Yiri, 128.
Matagumpay na nakalapag. Nakatayo pa rin ang lahat na tila hindi maintindihan kung sino siya. Larawan Yiri, 129. Ngumiti si Balmang na parang nakakita ng kayamanan. Larawan Yiri, 130. Sabi ni Dagon, sana isang biro lang ito. Bumaba ang tono ng kanyang boses, kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha. Larawan Yiri, 131. Bakit kailangang maging totoo ito? Sigaw ng binata, puno ng pagdurusa ang mga mata. Pinaparamdam nito sa akin ang sakit.